Ito na nila, certified TOT. Na kompleto na nila yung training of trainers. So, qualified sila to conduct seminars. So, ibigay ko na itong, I give the floor to Mr. Jimenez. It's a blessing for me na nandito ako. Alam nyo, kada turo ko, I'm so blessed kasi na-share ko yung knowledge ko. Tandaan nyo hindi ako eksperto. Mas maganda akong tawagin knowledgeable. Kasi pagka knowledgeable, pagka eksperto, marami na ako na-meet na eksperto. They claim themselves as expert. Pero sad to say, pagka sinabi kasi expert, may PhD, may master's degree, yon. Pero ang titigas ng ulo, magiit. Knowledgeable ho ko, mas malaman ho ko sa kanila, sobra ho ko sa experience. Experience ho ituturo ko sa inyo ngayon. Hanggang mag-practical first aid tayo, kalye ang ituturo sa inyo, hindi libro. So, mag-enjoy kayo for sure. Nga pala, tawagin nyo lang akong Kuya Gorio. Dahil may edad na ho ko, 60 years old na ho ko. Sabi nga hindi raw ho ko mukhang 60, mukha raw ako 62. So, ine-enjoy ko lang ho ang pagiging matanda, pagiging senior ko, ine-enjoy ko lang. Alam niyo po, ang trabaho na exclusive na ngayon, sa ambulansya ho kami. Ito ay advocacy ko lang ho to, nang sinabi nga sa akin ni Doktora, sa Posadas, tapos exact location, parang familiar to Ang alam ko, ang reference ko kasi, yung paliko. Yan liko na yan. Kasi pinuntahan ko by 2016 pa yun pinuntahan ko yung lugar. Sabi kasi ng kasamahan ko na malapit lang dito, sir, dadaling kita sa West Valley Fault Line. So biglang huminto yung ambulansya namin pagkalagpas dito. Paglagpas namin, sir, baba ka. Tignan mo yung bilog na yan. Nakasulat ganito kalaki. Yan, ganyan kalaki. Nakasulat is WVF. It's West Valley Fault Line. So, gaano kayo kalayo? Kasi hindi ko na makita yung bilog Pero ang reference ko, yung paliko. So, you're only less than 200 meters away. So, ang lapit. Kita nyo na. So, tatakutin ko kayo literal. Literal, tatakutin ko talaga kayo. Pero mamaya, aalisin ko yung takot nyo. Nga pala, ako po yung isa sa mga ambulansya. Tandaan nyo exclusive sa ambulansya, minsan may nangyayaring disgrasya, kami yung kumukuha. So, anong ginagawa ko? Ang ginagawa ko, bago ako minsan lalo na mga medical, ano yung mga medical, mga na hypertensive lang, or masama pakiramdam, alam nyo, once na sumakay kayo sa ambulansya, dun pa lang kakabahan na kayo. What more, pagka ang driver ko, as in parang Tamiya mode, tapos may wang-wang pa, tapos gumaganon. Minsan nga, nagpasyente ko, paglabas namin, sabi sa amin ng doktor sa ER, sir, 2 pasyente mo, hindi. Mga alalay lang yan, ang pasyente ko nakahiga. Yung 2, sukahan, mismo sa tapat ng ER. So, ganun katindi kapag sumakay kayo ng ambulansya, for sure. Kasi, iba ang tingin nyo, papalayo nakahiga kayo, sumayihilo kayo. Pero hindi ko muna nagagamot. Kinakausap ko pasyente ko. Tinatanggal ko ang takot nila. Mapapasakay ka, tinatanggal ko takot. At higit sa lahat once na, sabi ko nga, kailangan mapakalma ko kayo. Lalo na kung hypertensive kayo. Bakit? Pag hindi kayo kalmado, ang bilis ng tibok ng puso nyo. So kapag kahit anong BP, kahit ano ibigay ko sa inyo, dahil sa sobrang nervous mo, hindi mababayan. So anong ginagawa ko? Hindi ko kinakausap. Pagka talagang kailangan na ng powers ko, kinakantahan ko pasyente ko. Para makaayura, ang kapal ng mukha ko, sir. Pagka ganun, video ko master ako. At ang paborito kong kanta para sa mga pasyente ko ito, hindi kita malilimutan. Kaya, yan pa paborito ko kaya sabi ng mga pasyente ko, sir, pwede ba iuwi mo na lang ako? What more? Kapag ang yung kabiyasan ngayon, di ba may school? Doon ako dumadaan para makaiwas ng traffic sa lumang kabiyasan ako. Yung pagitan ng 2 libingan. Sir, nagkamali ka yata. Gusto ko hospital. Yan ang shortcut sa Ospar 1. Hindi hospital to, sir. Okay, sabi ko, ayun lang, it's totoo yun. Mga minsan, yun na-encounter ko. Pero no choice talaga yun At higit sa lahat andito, this is part of my advocacy. Na umikot ako sa community, lalo sa community namin.
Alam niyo, I'm doing this for free. Kahit sa inyo, libre ito. Kung magkano may bibigay niyo sa akin, ay bigay niyo na lang po i-contribute niyo na lang po dito sa kung saan niyo gusto. Ginagastusan ko to. Minsan bumabawi na lang ako pagka naimbita ako ng mga companies. Pagka private, lalo na labas ng mapalabas ako eh. Lagi ako nasa labas ng Parañaque. Pero pagka within Parañaque, lalo ng churches and school, ayoko. Prayers is enough. Sobrang enough na ma-pray over lang ako. Lagi nga pagka ganyan church, pray over ay masaya na ako noon. So kung magkano man ibibigay sa akin, ayoko. Gusto kong masaya akong lumalabas ng aking ano. So masaya akong lumabas. Kasi once na makatanggap ako yung balon, hindi ako masaya. Hindi ako masaya ron. Pero once na lumabas akong gano'n, as in feeling fulfilled ka, ay, ang sarap ng pakiramdam. So ngayon, mag-e-enjoy kayo. Sabi ko nga kanina kay Doktora, the more the merrier, nabitin ako sa inyo eh. Sa akin, the more the merrier, kasi gusto ko matakot kayo eh. Gusto ko kayo mismo ang maghanda para sa family nyo. As in literal, gusto ko kayo maghanda sa family nyo. Huwag niyong iasa sa gobyerno ang paghahanda dahil sobra ng korap ang gobyerno. Kanya-kanya di ba? Gusto ko kaya ako nandito sa harapan nyo, tuturuan ko kayo para kayo mismo ang maghanda sa family nyo. So okay tayo So ngayon, sabi ko pagpasok ko pa lang dito, okay Pagka anong ganon. Tapos habang hindi pa ako nililibot ni Doktora, kasi si Doktora, ano sa tingin mo, Goryo? Ano sa tingin mo? Dok, aaminin ko na. Kala ko hanggang 3rd floor, hanggang 4th floor. May pang 5th floor pa pala, parang ano siya, parang attic na, di ba? Or ano. So, ano sa tingin mo? Dahil sa sobrang load, baka lang, worst scenario, ang epicenter nandito lang sa dulo nyo, pabaksak kayo. Kita nyo hindi sinasabi ng mga ibang rescue or ibang lecture yon. Wala, ayaw sabihin ng gobyerno yan Kasi ayaw, sabi nga, when I did this lecture, sa totoo lang when I did this lecture doon sa field residence, after my lecture, may biglang lumapit sa akin. Biglang lapit sa akin nagpakilala siya. I'm an employee of the Philippine Volcanology and Seismology, PBOX. Sir, paano mo nalaman yan? Yung nila-lecture ko ngayon, sabihin ko sa inyo Sir, paano mo nalaman yan? Kukunti lang may alam yan. Yan ang hirap sa inyo sinabi ko Kayo ang nakakaalam pero ayaw niyong sabihin sa tao. Sir, baka magpanik sila Ayan nga ang hirap Ang lahat na nagpapanik ay walang alam. Kaya ako umiikot sa community, regardless malayo ka man, kung malapit ka, sabi kong gano'n, libre to para malaman ng tao na ganito mangyayari in the future. Lahat na nagpapanik ay yung walang alam. So okay tayo Okay lang ba? Parehas lang malakas ang boses ko Kasi si Meko talaga. Kasi paghahawak ko microphone, baka mapakanta lang lalo ko Ayoko na kumanta. So okay lang, narinig naman ako, di ba? So ngayon, maganda ang ambience sa inyong lugar. Let's do some exercise. Kaya yung bang abutin ang batok nyo? Kaya to? Tandaan nyo yung mga cellphone nyo, kindly bring it down. Kaya nga abutin ang batok. Yung iba kasi nagkakamali. Sir, nasan ba ang batok nyo? Ang batok ko ay hindi ito. Halos pagkahawig lang yan. Ang batok ito. Ito ay noo. Okay batok. Kaya abutin? Kaya abutin. Habang nakaganon kayo, para maramdaman ang magandang ambience ng inyong church, amoy nyo, kilikili nyo. So, kaya pa. So, sige. So, habang nakaganon kayo, gawin naman ang kabila. Kayang gawin? Kayang gawin to? Opo. Sige, kaya naman Kayang gawin dito? Kayang gawin dito. Kapag sumigaw ako ng earthquake, kayang gawin yan. Pag sumigaw ako ng earthquake, kayang gawin? Opo. Sige, gawin natin Excited ang iba. Earthquake! Kita nyo napag-iiwanan ang iba. Gawin natin to ng sabay-sabay. Gusto ko sabay-sabay kayo, iba na pag-iiwanan. Mukhang isa ako sa matatanda lang dito 60 years old ako, baka maunaan ko kayo. Earthquake! Ay, sa inyo. Puro pa kayong mga bata. Senior, si Sir, ayun, gawin natin ito for the last time. Gusto ko sabay-sabay tayo. Ay! Kami,
sa taas. Tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan. Tumingin sa harap. Tumingin sa taas. Tumingin sa kaliwa. Yung iba hindi na alam ang kaliwa o nagkakapalitan kayo ng mukha. Tumingin sa kanan. Tumingin sa harap. Kindly bring down your hands, your arms. Alam niyo, I've been doing this since 2013. Since 2013, umiikot ako sa mga schools, from the students, to the teachers, to the professionals, to the barangay kagawad, kapitan konsyal, and even Mayor Eric. Yung naging audience ko yan. Alam niyo, harap-harapan sinabi ko sa kanya, Mayor Eric, hindi handa ang Parañaque pag dumating ang the big one. Dahil, sinong lecturer kaya magsabi niyan? Harap-harapan. Nasa likod yung mga kagawad at kapitan. Pero wala pa rin nangyari. Hindi pa rin naging handa. No? Ngayon, I've been doing this since 2013. Alam nyo, napagtanto ko at naisip ko since 2013, all walks of life at ngayon nandito ako, this is my latest. At maraming kasunod to, fully booked by June. Napagtanto ko, maraming uto-uto talaga sa mundo. Naka-uto na rin ng tanong. Tandaan nyo, I'm just kidding. Hindi ako nang-uto. Yan ang unang reaction nyo kapag lumindol ngayon. Ngayon, kailangan ko ng bata. Sinong bata? Yung batang isip. Halika. Ayan kasi. Ayan, kunyari ka pa. Yung batang isip hindi yan. So ngayon tingnan natin Ito ang pinapakita sa school. Ito ang pinapagawa sa school. Ito ang tinuturo ng mga local DRRMOs. Ito ang tinuturo from the national. Pinago ko. Since 2013, pinago ko. Kasi hindi maganda ang tinuturo na ito. At kayo ang sasabihin nyo, oo nga, Ito ngayon. Ito, ihimayin ko, sinabi na ni Ma'am, ihimayin ko ang duck-covered home na tinuturo. Nakakainis. Ito ang tinuturo. Kapag walang matigas sa bagay na pwedeng cover during an earthquake, sabi sa mga estudyante, ano gawin natin? Ito ang gawin natin. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano mas makapal na buto? Buto ng daliri or buto ng braso? Braso. Na ito, just imagine ito, mga school children. Maliliit ang mga daliri nito, mga buto nito. Na dahil walang matigas sa bagay na pwedeng cover, ano yung cover natin ito? Na kapag lumindol, tumama dito, magpa-fracture kanya mga fingers. Diretso ang impact niyan, kahit ito na, malaking pato Diretso ang impact dito sa kanyang skull o bungo. Tanungin ko sa inyo, ano ang laman ng skull nyo o bungo? Okay. Naka-record ako. Pasensya na. Naku, mapapakanta ako nito. Kaya, ngayon, ano ang mas makapal na buto? Ulitin ko. Buto ng daliri or buto ng braso? Yeah. Na kapag may lumindol, may babaksak, tumama rito, magpa-fracture to, tumama rito, kanyang skull ay maaaring mag-fragment or mag-fracture. Ang tanong ko sa inyo, ano ang laman ng bungo nyo? Buti naman, ang bibilis. Sa totoo lang dito ang pinakamabilis ngayon. Kasi doon ako sa ibang lugar. Yung iba, nag-iisip pa. Tapos may sumagot na bata, hangin. Totoo yun, Hindi ako nagbibiro. Sa dami, from community, hangin. Kaya natawa lang ako doon, hangin. Hindi. Tama, utak. Dahil nag-fragment or nag-fracture kanyang skull, tutusok ang fragmented bone sa kanyang skull. Ano mangyayari sa batang to? Maaring mahilo, mag-collapse, dalhin doon sa ICU. Worst scenario, dalhin mo sa Manila Memorial. Or doon ka hindi ko alam kung saan babaksak ang batang to. So instead of doing this, ituro nyo sa mga parientes nyo, sa mga siblings nyo, or what, kamag-anakan nyo, kapag lumindol, wala matigas sa bagay na pwedeng cover. Pwede naman to Hindi ko lang ma-advise. Kung puno kayo, kung ito gagamitin ko, ano nangyari sa kasama nyo? Nag-knockout, tinamaan ng silya. Pero kung kukonti tayo, okay to. Na pwede ito ang pwede natin pang-cover. Kung kukonti kayo, kanina puno kayo, di ba? Dito pa lang pag yun Kung kukonti, ito na lang, mas matigas to. Kahit paano, hiluhin lang ako nito, pero kahit paano, may shock absorber ako. So, ano gagawin natin? I-cover natin. Cover lang At ito, habang naka-cover na gano'n, tumingin lang tayo. Sabi ko nga ang technique, di ba? Ang technique. Instead, mamaya, dadarin tayo. Ito. Tinamaan, ano maaaring mangyari? Lalagyan ko lang to
ng semento, dahil nag-fracture ang aking braso, maaring nahilo lang ako, hindi nag-fracture ang aking skull, lalagyan to ng semento, after 6 months to 1 year, ano nangyari? Komang ako, pero buhay ako. Pero ang tanong ko sa inyo, may nakita na ba kayong sinementong ulo? Kahit ako wala pa. Pakireport na lang ko sa office namin, sa HEMS office. Ngayon, tumingin kayo rito. Huwag yan ang gawin mo. Ikaw yung batang tinuturo sa TV. Ikaw yon. Ngayon, ano na naman ang naka-expose? Yes. Ano ang pinaka-importanting parte ng mukha? Ano pa? Mata. Parang gano'n, dito sa kabila. Mata, sa kabila, eyes, nose, ilong. Ay, natatawa nga ako. Minsan nauulit na naman eh. Nauulit eh. Kahit saan ako magpunta. Eyes, mata, nose, ilong. Ano ba ang importanteng parte ng mukha? Alam nyo, may napanood akong National Geographic to. Sabi na sa isang documentary, sabi gano'n, ayon sa mga na-interview nila, lalo especially mga females, na ang pinaka-importanteng parte raw ng mukha ay ang kilay. Dahil kilay is life. Na kung sakali man, buti inikot ko ang inyong lugar, lalo na ang second floor and third floor. Puro glass panel siya. Puro glass panel. Wala, umiiling na lang ako. Huwag naman sana. Bibigyan ko kayo ng scenario. Na kapag lumindol, wag naman sana ang epicenter nandito lang. Kawawa kayo. Harap-harapan sabihin ko sa inyo, babaksak to. Harap-harapan buulob ko, magalit na kayo sa akin. Kung ang epicenter nandito lang. Kasi ang reference ko, para magka-idea kayo di ba may paliko? May papaliko rito, papuntang Muntinlupa to, di ba? Papunta doon. Naka-ambulansya ako before. Sinabi ko, may bilog. So, few 200 meters away, kayo. Kasi sabi ko, dati yan kasi puro bakante pa, 2016 eh. Bakante lahat to eh. Ang pinunta natin, hindi pa nga passable to eh. Tapos sa dulo nito may talipapa. Ang alam ko lang, ang reference ko talaga is yung Napocor. Di ba may Napocor dito, may chimney. Di ba, doon. Yun ang reference ko. Tapatan lang yun. Kaya tapatan nyo yun. Tapatan nyo yun. Tapatan nyo lang yun O, bahala kayo, malayo, malapit, pero malapit pa rin kayo eh. Dati nagtuturo ko, 2 kilometers away kayo. Ngayon, few hundred meters lang kayo. Lalo na napunta, kaya pag alam kong sa Taguig ako magle-lecture, may na-lecture na ako, Sir, alam mo tinatayo mo, yan ang fault line. Sige, I'll be specific ang lecture ko. Sabihin ko ano maaaring mangyari sa inyo. Kasi yung tinatutayoan ko mismo, fault line. Factory yun Kaya ngayon, kayo few hundred meters, this is the second time na kayo lang pinakamalapit. First yung nandun ako nakatayo, kayo pinakamalapit, few hundred meters. Ngayon, may glass panel. Nakita ko glass panel, glass panel, glass panel. Tapos habang nakaupo kami doon sa second floor, puro bata pa. Ang tinuturuan nyo, kita nyo, lumindol bigla. Puro bata pa Ngayon, ito ang worst scenario. Kapag lumindol dito ang epicenter, wag naman sana mag-collapse to. Sana wag. Pero binigyan ko yun ng assurance, baka. Probability na bumaksak to, lalo na 25 years from now, baka bumaksak to. Baka lang 25 years from now, wag naman sana. Wag naman sana yung mga factors involved na dyan ang epicenter, na malapit kahit ang epicenter na dulo sa Muntinlupa, wag naman dito, or somewhere in Taguig, masyadong malapit to, baka lang. Kita nyo may lecturer ba pumupunta rito para sabihin niyang ganyan? Hindi. Unang-ina, eksperto pa sila Knowledgeable lang ako. Kita nyo glass panel yan. Tinitignan ko habang nagtuturo mga teachers sa taas. At puro bata. Kapag lumindol ang malakas, yan naging yung mga glass panel. Kasi sabi nga ng mga architect ngayon, kailangan maganda sa mata. Napapansin ko lang mga bahay ngayon, na ginagawa ng mga architect, no offense meant kasi yun ang gusto ng yan ang gusto ng mga end user, yung mga may-ari. Kailangan maganda sa mata, kailangan nakikita kong view. Kaya ano ginagawa? Puro glass panel. Sad to say, nababawas sa structural stability mo. Walang kumukontre. Salamin yan Dahil yayanigin yan. Kapag yung manigin na ganyan, tatalsik yan, magpa-fragment yan. Dahil puro bata ang nasa taas. So maaaring tamaan ng bata rito, ng glass, fragmented glass. Tumama dito dahil ito ang ginawa. Tumama rito, balang araw, X-Men na to.
So ano ang gagawin natin para makabawas sa maging X-Men to? Instead of doing this, eto ang gawin natin. Kapag walang matigas sa bagay na pwedeng i-cover sa ulo nyo, ito ang braso ang ilagay natin. Lagay nyo braso na para kung sakali man, malaking tama lang dito, malaking sugat. Within 6 months or less than 2 months, peklat na malaki. Magsusot ako ng long sleeves. Pwede na. Eto si X-Men, suotan ko ba ng long sleeves to? Hindi pa pwede. Emotional trauma to dahil X-Men to. Malaking X dito. Ngayon, kumpletuhin ko na ang duck cover hole na tinuturo na ayoko. Sige, lumuhod ka. Tumingin ka pababa at magsisi ka sa mga kasalanan niyo. Ano nakikita mo? Yung iba ba? Mga demonyo, mga impakto. Ang nakikita niya ibaba or sahig. Ang tanong ko sa inyo, ang lahat ba na bumabaksak ay galing sa sahig pataas? Ang lahat ng bumabaksak ay galing sa taas pababa. Na tandaan nyo, dahil sa turo nito from the experts, expert pa ang gumawa nito pinaliliit ang chance ng batang mag-survive during an earthquake kasi ang nakikita niya lang ay sahig. Hindi nyo nakikita ang kapaligiran nyo, ang hazard sa paligid nyo na maaring kung ano man bumaksak. So pinaliliit nila ang tsansa. Turo pa ng expert yan. Puro eksperto ba nagtuturo niya na? At nakasulat pa to sa mga libro. Dahil kinestyon ako, Sir, paano yan? Ngayon lang namin nalaman yan sa mga teachers. Ito laging comment, sige tumayo ka. Sobrang pagsisisihan, masakit yan. Masakit talaga. Kita nyo kinestyon ako ang teacher, Sir, tama nga sa'yo. Kaso nasa libro na to. So kami bilang teacher, kailangan ipadarating namin sa principal. At si principal, doon sa district, hanggang regional, hanggang national. So paano mababago ang libro? Naka-imprenta na. Pero until today, ito pa rin ang tinuturo. Ano ang gagawin natin kung sakali lumindol? Mata ang gamitin. Huwag kayong titingin pababa. 180 degrees nakikita ko. Ako ang magiging mata nyo at kayo ang magiging mata ko. Na kung sakaling may babaksak sa inyong likod or harap or what, makapagbibigay ako ng babala. Sir, may babaksak dyan. At kung may babaksak man sa likod ko or may babaksak nung galing sa taas, Mama Kalbo, may babaksak sa likod mo. So nabigyan niyo ako ng babala. Kaya ayoko yung tinuturo sa school. Duck, cover and hold, lahat tumingin pababa. Ano nakikita ko? Sahig. Hindi ko nakikita ang disgrasya sa paligid ko. Kita nyo paano ko masasabing handa ang isang community kung dito pa lang sa duck, cover and hold, mali na. Sabihin nyo, sabihin ng handa kami. Naku, Diyos me. Nakakainis. Dahil wala naman akong karapatan. Tulad din nangyari doon sa amin. Umattend ako ng meeting ng DRRM Council. Dahil kasama ko ang aking boss. Sinabi ng head doon ng DRRMO, patay tayo rito. Alam niyo nangyari sa San Antonio. Yung sunog doon na malaki sa Parañaque. Ito lang, lately. Doon ko nakita. With my own 2 eyes. Kasi duty ko Kung ganyan ang paghahanda na ginagawa ng aming lugar, naaawa ko sa apo ko. Naaawa ko kung ganyan ang paghahanda na ginagawa. Naaawa ko sa apo ko. Sabi pa nga ng hepe doon kay Mayor, 4 na beses ako umano sa community. Sabi ko, hindi ka nga nagpaparamdam sa lugar namin, tapos community, 4 niyo, alam mong washing of their hands na. Sabi ko, pangit yun. Siyempre, naniwala ang mayor namin. Wala na ako. Pinapaniwalaan mo yan Hindi ka wawa. Sabi ko, I'm doing this. Baka may matabig ako rito. Ginagawa ko to para sa apo ko. At ginagawa ko to for the children of tomorrow. Hindi ko to ginagawa sa sarili ko. Matanda na ako, 60 years old na ako. Sabi ko, what I have, sabi nga ni Consiel Abundio, Goryo, alam mo, it's not talent anymore, it's a gift. No, ayoko ng gift. Ang hirap yan. Galing sa taas yan When I accepted it as a gift, gumaling ko. At hindi naman ako kumikita. Mabawi lang ako, sabi ko, pag naimbitahan ako ng mga companies, yun ang bawian. Doon ako bumabawi kasi pag binay sa salary grade ko, ang saya. Ang saya talaga. Magugulat talaga kayo. Ang saya for 3 hours lecture, ganito lecture, ang laki ng bayad.
So ngayon kita nyo na, from here alone, ganito pa lang from the simple duck over and hold, mali na. So dito ay tuturo niya for sure, andito mga leaders, mga rescuers, duck over and hold. At ito na lang. Alam niyo ba ang silbing duck over and hold? Hindi na-explain sa inyo, di ba? It's giving you time to think. Habang nakandito kayo, siyempre, isipin niyo muna ang magagandang lugar. Hindi ko naman sinabi na tinuro ko na ang duck over and hold. Kapag lumindol, sabi ng kalbo, duck over and hold kung saan niyo gusto. Hindi. Maghanap kayo ng magagandang lugar. Sad to say, iilan lang ang postihan nito. Pinapanood ko kayo from afar. Ang puno kayo. So, ano gagawin natin? So, no choice. Sana mahina ang lindol. Sana mahina ang lindol. Hindi yung kinakatakutan ko. Pumesto kayo sa may postihan. Kung magkailangan, magsama-sama kayo, magkumpulan kayo, well and good. Pero, ang duck over nun, ang purpose nun is this. It's giving you time to think. Habang nakakover ang ulo nyo, ano ang susunod na gagawin ko? Ano ang susunod na gagawin ko? Ano ba ang plano ko? Ano ang plano ko kapag lumindol? Ano ang plano natin kapag lumindol? Kaya nakakover kayo sa isang lugar, nandito ako. Sabi ng kalbo, duck over and hold. Habang nakaganyan kayo, ano ang susunod na gagawin ko? Ayan, kaya ginagawa ang duck over and hold. Hindi pa rin explain from the national level yan. Basta mag-duck over and hold lang daw kayo. Pero hindi nila makuha yung presumptions. Ano ba silbi ng duck over and hold? Ngayon, nakita ko to dahil napakalapit nyo. What more? Kayong kabataan ang makakaramdam nito. Hindi na ako. Kasi kung 25 years from now lumindol, wala na ako rito. Siguro aabot pa ba ako ng 85? Hindi. Kapag wag naman sana, yung sobrang lakas na lindol na nakita nyo, biglang nagkakrak pati poste. Yun tingnan nyo difference. Kapag nakita nyo mga pader nyo biglang prak, prak. Di ba papansin nyo? Prak, prak, prak. Sana lang, isa sa inyo open the door. Or dalawa na, open the door. At isa, wag na mag-duck over and hold, evacuate. Nakita ko na nagkakrak na. Anong susunod dyan? Hihintayin ko ba maging libingan ko to? Hindi na. Kita niyo yung difference Kita niyo yung difference ng Pagka nakita ko, prak, prak, alam mo, parang nag-aalikabok, biglang may crack, lalo postihan, hindi na maganda yan. Dalawa, tigisa, commanding voice, evacuate! Lahat tayo, evacuate! Bakanting lote. Kailangan may commanding voice Yung alam mo, nagulat kayo, laki ng boses ko, no? Naka-microphone pa ako. Dapat ganun, lalo na kung si pastor nandito. Si pastor nang bahala doon. Evacuate tayo! Wag na, mag-duck over and hold, diretso! May magbubukas. Kasi kapag walang nagkaroon ng instinct, nabuksan yon, stampede ang aabutin ko rito. At basag yan, kita nyo, babaksak, basag pa. So kailangan lang isipin natin, kahit mahina or malakas, matik may pupunta at bubuksan at pakiramdaman nila at sobrang lakas. Biglang nag-brown out at parang may alikabok. Alam nyo na, ibig sabihin nagkakrak na yung mga postihan natin, yung mga kung ano man, basta, Sige. Sige, pastor. Sige. Thank you very much. Ay, naka-video na. Okay lang ho. Hi fans. So, kita nyo ang difference from the simple earthquake, pero iba na the big one. Ayoko maging libingan nyo to. Dahil pinaikot sa akin ni doktora to. Ano ba ito? Tingnan mo, Goryo. Ay ko, Doc, hindi maganda. Kapag ang lindol doon, nagsimula. Kita nyo? Parang hindi nyo alam kung nasa ng West Valley. Ngayon nyo lang nalaman. Literal. Alam nyo na malapit pa. Di ba? Malapit na pa ganun lang. Paliko, tapos few hundred, parang less than 200 meters lang Kasi
nakaano kami, ang lapit nito ang lapit eh. Pero hinahanap ko yung bilog. Sad to say, hindi ko na makita yung bilog. Dati may bilog yan eh, WBF, West Valley Fault Line. Ngayon, hindi ko na makita. Binaybay ko nga, kaya maaga kami. Sige, baybayin natin, sabi ko kay Pepe. Halika, baybayin natin to para makita ko nasan siya. Pero sad to say, hindi ko makita. So ngayon, okay na tayo doon Alam niyo na gagawin niyo kapag dumating kapag dumating ang lindol. Upo. Ayan. Ngayon, sino nakaramdam ng lindol sa inyo? I want you to stand up. At gusto ko maramdaman niyo ang 5.0 magnitude earthquake. Magsitayo kayo. Sige, magsitayo kayo. Gusto ko maramdaman niyo ang 5.0 magnitude earthquake. Gayahin nyo lang ako Let's do this for 20 seconds. Baka the big one will only last for 20 seconds. Gayahin ako, okay lang, tumayo ako dito Let's do this. Tip to pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, sway, sway, sway. 10 seconds. Sway, 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 sway. 15 seconds. Sway, 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 sway. Stop. 20 seconds. Stop. Magsiupo kayo. Ano nararamdaman nyo? Kung kayo nahihilo, isa ibig sabihin yan. Gutom lang yan. Ay, ano ba itong kalbo na to? Ano ba naimbitahan namin? Para magka-idea kayo July 16, 1990. 1990 yan, di ba? July 16, 1990. Nakaupo ako. Mga past 4 na yon. Past 4, mga 4:20 p.m. Biglang sabi ko, alam niyo ba ang pinapanood ko during that time? Sa TV lang ako nanonood Kaya pagka naimbitan ako, they're wondering, Sir, where did you get your knowledge? Sabi ko nun, I've been attending so many lectures, but you did answer all my questions. I just listen to your lecture. Ako natatawa, English ng English to Safety officer na isang malaking kumpanya. In-English ako ng English. Hanggang tinagalog na ako, ngumingisi lang ako Tapos sabi niya, saan niyo lalaman? I was there in Thailand attending a lecture on this and that. Saan niyo lalaman yan? Sa TV. TV ano? Kasi sir, noong 1990s, ang sarap ng programming ng National Geographic, Discovery Channel, parang umattend ka ng seminar. Unlike today, hindi na maganda. Pero during those time, ang ganda panoorin nila. Di, naging stock knowledge siya na nagagamit ko. Tapos pag ano-gano. No, habang nanonood akong TV, feeling ko nagugutom ako kasi hindi pa ako nagmimerienda By 4:26 p.m., eksakto pagtayo ko, biglang lumindol. July 16, 1990 earthquake, biglang lumindol. Ano ang ginawa ko? Bigla akong napaluhod. Ganyan pa itsura ko, hindi pa ako rescuer noon at makapal pa buhok ko noon. Makapal pa talaga buhok ko noon, 1990. Noong 94 kasi nagpakalbo ko 94, nagpakalbo ko nang maging kagawad ako. Kasi may isang salita ko, kapag nanalo ako, magpapakalbo ko. Nanalo. Di nagpakalbo ang kalbo. So, ganito itsura ko noon habang lumilindol. Ganyan ang itsura ko Alam niyo, unang naramdaman ko, hindi ko makayanan ganun. Ganun talaga ang tiles namin. First time. Mga ganun. First time mo, paano malalaman ang tiles yung ganun? Hindi ko na makayanan, ganyan na itsura ko. Tapos hindi na iba, hindi na nag-wave. Ganyan na itsura. Sideways na. Ganyan na, ganun na ng galawan namin. No? Ang unang naramdaman ko ay primary wave. Primary wave ang tawag doon. Yung destructive wave, yun yung secondary wave ang tawag nila. Tapos pagtingin ko, lahat ng figurin namin nagbaksakan. Tapos yung pader na ngayon ay kondo na 1 hectare ang kapitbahay ko, na mataas pa rito, 1.5 ng taas ito. Isipin yung pader, made of adobe gumaganon. Nung poste numeral ko, eto ang nanay ko, lumuhod bigla. Habang lumuhod yun, hila-hila ko, nagdarasal. Underneath the table, yung mga table namin noon, makakapal pa. Yung mga sinauhan ng table. Kaya sabi ko, safe ako. Unlike today, kawawa kayo pag ang table ngayon. Pag sabi, hide under the table, naku, delikado ka. Patay ka na, sir.
Huwag kang mag-hide under the table. Nagtago kami. Habang nakatago ron ang nanay ko, ang dami tinatawag na santo. Sabi ko noon, lahat ng santo, marami pala sila. Ang dami, hindi ko maano talagang mula doon hanggang dito, nagano siya. Tapos ang nanay ko bigla na patingala sa akin. Biglang sabi ng nanay ko, Buddha bless you. May pangitain ng nanay ko, magmumukha pala akong Buddha balang araw. Tapos hindi na makayanan noon hindi ko makayanan. Ano ginawa namin? Dahil mula dito, ang coastal road sa amin, parang malapit na paakyat. Coastal road, malapit na paakyat. Diyan sa kanto, sa East Service Road. Alam nyo ba, reclaimed area yon, yung coastal road. Kasi bakanting lote, no choice. Parang naturo noon, pumunta ka bakanting lote, di hinila ko. Sabi ng mga nakakita doon, bubukas sa sara, bubukas sa sara. Nakita nila ang coastal road, bubukas sa sara, bubukas sa sara. So yun na experience sila. Tapos yung iba ron, umiiyak. Gumaganon daw ang tubig sa kanilang palanggana. Tapos akalain nyo, by 5 p.m., 5 or 6 p.m. sa news, dito po sa Metro Manila, maaari po tayong makatikim. More or less, a 5.0 magnitude earthquake. 5.0 lang yun, halos feeling ko magugunaw ang mundo. Ang feeling ko that time, feeling ko magugunaw ang mundo. Sabi, 5.0 lang yun. Tapos saan nangyari yun? Nueva Ecija, 200 kilometers away ang Barangay Donggalo. Sabi nyo 200 kilometers away ako. Kayo ay 200 meters away. Kilometers ako. Feeling ko magugunaw ang mundo. What more kung lumindol na 200 meters away? Kita nyo? Kita nyo ang difference Feeling ko magugunaw. At sabi ko napakatagal nito. Sabi ko, feeling ko mga 10 minutes. 50 seconds lang pala. Now, I lost track of time. Feeling ko mga 10 minutes to kasi gumagano talaga. Yung pati, literal, pati utak mo nakalog. Kaya yung oras na wala ka sa oras. Tapos 50 seconds lang yun. Feeling ko 10 minutes yun. Ngayon, ano ngayon ang nasa news ngayon? A 7.2 magnitude earthquake any day from now, lilindulin tayo. Sabi sa pag-aaral ng mga Hapon noong 2004, tandaan nyo, binayaran natin ng mga Hapon. Pag-aralan nyo nga West Valley Fault Line, tinuro ko na kung nasaan nagsisimula doon sa Bulacan hanggang doon daw sa Misilang. Sabi nga, maabot hanggang Tagaytay. Hindi ko na alam, baka nakulangan ng pondo, kaya hindi na umabot doon. So hanggang Silang lang ang pag-aaral nila. So hindi na umabot doon. Ngayon, 100 kilometers na fault line na any day from now ay maaaring lindulin tayo. Na gumagalaw to between 200 to 400 years. Sabi nga, Director Solidum ng 2013, napanood ko sa TV, siya ang director ng PBOX. Any day from now, nakaka 362 years lang, di lumilindol ng West Valley Fault Line. Baka lindolin tayo. That was 2013. Exactly, 2 months after, lumindol ang Bohol. Lumindol, a 7.2 magnitude earthquake in 400 years. Masyadong coincidental, di ba? Masyadong parang parehas lang to Ngayon, sino ba nag-aaral sa atin? At ito pa, pagka nagkataon ng lumindol, noong 2004 pa, na mga nasa 11 million pa ang Metro Manila, ngayon nasa doblado na tayo. Sabing ganun ang mamamatay, 33,500. Ang masusunog na buhay, there will be sporadic fire incidents. May sunog dito, may sunog sa Muntinlupa, may sunog sa Donggalo, may sunog sa Parañaque, may sunog sa Quezon City. Sa tingin nyo ba maapula ang sunog? Hindi. Ang Maynilad natin at Manila Waters, walang tubig. Dahil magpa-fracture ang kanyang pipeline. At ang bombero natin hindi makakapunta sa inyong nasusunog na lugar. Bakit? Dahil maraming posting bumaksak. So ano sa tingin nyo mangyayari sa inyong bahay? Kung ikaw naipit, dahil luma ang bahay mo, naipit ka, baka kasama ka na sa 18,000 deaths na nasunog ng buhay. Kita nyo na? At 10 to 12% ng ating mga establishment ay babaksak. Sabi ng pag-aaral, kapag 25 years and above ang inyong bahay, candidate ka sa crack, maliliit na crack, malalaking crack, or baka mag-collapse ang bahay mo. So kita nyo na, yan ay pag-aaral ng mga Hapon para sa atin. Swerte ko lang, sa hilig kong manood ng National Geographic. Eto, I'll bring you to the future. Napakadali nating gawa ng senaryo
ng mga Hapon. Ano ang itsura natin kapag dumating the big one? Dahil naramdaman na ng mga Hapon ang the big one. Dumating ang the big one sa kanila. In 400 years, a 7.2 magnitude earthquake. Kaya napakadaling gawin. Paki-play, sir. Sige. Yung Kobe earthquake. I'll bring you to the future. Dahil ito ang pinagbasihan nila. Panoorin nyo. Napapanood ko naman eh. Ito ang pinagbasihan nila. Ito ang senaryong ginawa nila. Isipin nyo, nagbayad pa tayo ng mahal. Buti lang may kalburito. Pero hindi ma-explain ng mga eksperto yan. Swerte ko lang talaga. Kaya panoorin natin. Yan ang COVID Japan. Akalain nyo ba? Dumating sa kanila yung 1995. In 400 years, a 7.2 magnitude earthquake. That is the costliest disaster in the world during that time. And second, ang foremost ngayon na costliest disaster, yung 2011, Japan pa din. Isipin nyo, Japan ang talagang holder ng mga deadliest disaster. Ayan. Kita nyo, titignan nyo yan. Walang pinagkaiba sa Metro Manila yan. May reclaimed area sila. Yun parang letter E. Binakbak nila ang mga kagubatan ay kabundukan sa likod, ginawa nilang reclamation sa harap. Ginawang pier and port. Pero dito sa Parañaque, ano ginawa dyan? Hotels, casinos. Di ba? Mas malaki pa nga Parañaque dyan eh. Sa COVID Japan. Siguro mga 1/3 ang laki. Walang pinagkaiba. Tingnan nyo, lumang bahay, may bagong buildings, may skyway, may LRT. So walang pinagkaiba sa Metro Manila yan. Ngayon, I'll bring you to the future. Ano ang pakiramdam kung ikaw nasa ibabaw ng skyway? Dahil ang ating skyway ay halos underneath the fault line. Saan to? Tapat ng Hillsboro. So, ang lapit pa rin. Pero before, sa unang pag-aaral nila, nagbago eh. Andito lang yan, between Bikutan and Taguig. Bikutan and Sukat. Halos andito. Kaya nagbago eh. Kaya nung pinag-aralan ulit, binago, pero sa Hillsboro, tapat doon, underneath the skyway. Kita niya na. Paki-forward nga sa 7 minutes. At gusto ko na kayong dalhin. Ano ang itsura natin kapag lumindol, the big one? Kung kayo nasa 7-Eleven or sa ibabaw ng skyway, ano ang itsura nyo? Sa 7 minutes. At paakyat ka pala ng skyway. At doon ka naman sa may parting paalabang. At biglang lumindol. Huwag naman sana abutin yan. Dahil iyan ang mararamdaman nyo. Anong minutes na yan? 7? Sige, papunta na tayo sa 7. At nag-traverse underneath the sea. Nagsimula sa Waji Island, traversing underneath the sea, dumiretso sa Kobe, Japan. Ayan, kung kayo nasa 7-Eleven or Ministop or Uncle John, ganyan kalakas ang the big one. Kita nyo, uubra pa ba ang the cover and hold? Hindi na. Kailangan you have to go out. Yung dalawang sinasabi ko na automatic, magbubukas ang pinto. Gawin agad. At yan ang mga rescuer. Kapag walang sunog, walang disgrasya, chinecheck ang gamit. At kung kayo nasa ibabaw na ng skyway, at madaling araw, lumindol, ano ang pakiramdam? Ganyan ang makikita ko sa skyway. Dahil isang audience ko from Pangasinan biglang tumayo. Sabi niya sa akin, Sir, ganyan-ganyan noon. Noong 1990 earthquake, ang kalsada namin gumaganon. So parehas. So, ganyan din naramdaman ko. Ang tiles namin nagwawing. So wala pinagkaiba sa naramdaman niya at naramdaman ko. At ganyan na mararamdaman nyo. Nandiyan lang skyway sa inyo. Tumingin kayo. Kung kayo ay may edad na. So ano gagawin nyo? Dahil nataranta kayo. Hindi kayo makakabangon. Tatayo lang kayo. Titingin sa paligid. At dahil luma ang bahay nyo, more than 30 years and above, so ano ang mangyari? Dahil hindi ka nakatayo at hindi ka tumakbo palabas. Sa sobrang nervyos mo. Andayo, kapag kayo ninenervyos, hindi nyo may gagalaw kahit paanyo. As in, ang hirap, naninigas kayo, nanginginig. Ayan ang mangyayari sa inyo. Dahil luma ang bahay nyo.
So imagine nyo kung luma ang bahay nyo. Kasi sabi ko nga nito, ito ay 25 years from 25 years from now, hindi lumindol. Luma na to. This is 37 years na. At 39. At tignan nyo ang duck cover hole na tinuturo nila. Nakikita niya ba ang lahat ng bumabaksak? Hindi. Kasi tinuro kahit sa school, kapag lumilindol daw, tumingin pababa. O yan, nakikita niyo ba bumabaksak? Hindi. Kasi nakatingin pababa eh. So kita niyo na, at ando kayo, let's say, eto na, nandito kayo sa church or office nyo, dito kayo nakatira, at bigla na lang lumindol. Ganyan kalakas sa 7.2. At bigla na lang, dahil nga, hindi ko na kaya, bigla siya napaapak sa brake. Swerte na lang, dugtungan ng tulay. Kunyari, ito ang dugtungan tulay ha. Tulay ay dugtungan poste sa poste. Eksakto. Eksakto lang naman. Swerte nito. Dulo ng poste. Swerte niya, dulo ng poste, yan nangyari sa kanya. So, pagtingin kong gano'n, paano mababa? 30 feet high yan. Swerte nila, may pintuan sa likod ang bus nila. Ang ating bus ba may pintuan sa likod. At ito, makikita ko sa reclamation area. Bubukas sa sara, bubukas sara. Ang tawag po dyan ay liquefaction. Na dating dagat, tinabunan mo ng lupa, nilagyan mo ng building. Kapag lumindol, palalambutin ang ilalim. At dahil mabigat ang ibabaw, ano sa tingin nyo mangyayari? Dahil lumambot ang pundasyon. Yan ba sinasabi nila? Hindi. Sana na lang standard lahat ng mga buildings doon. Or else, makikita ko. Eto mga eksperto, dahil first time nila naramdaman, magnitude 2, let's say today, by 4 o'clock, magnitude 2, tanging sila lang nakakaramdam. Di sila may instrumento eh. Magnitude 2, by 8 o'clock, sila nakakaramdam, may instrumento sila. Magnitude 2, tatlong sunod-sunod na lindol. Pagitan ng every 4 hours hanggang 12 o'clock, akalaan nyo, by 5:47 a.m., the big one na pala. Malalaman nyo bang lilindol ng the big one? Kaya kapag same fault line ng West Valley gumagalaw na at nakakatatlo na, paghandaan nyo na to. Masyado na nagpaparamdam ang West Valley. Lilindulin na tayo. Magsisimula lang yan sa mahihinang lindol, biglang bang! Basta nakakita nyo o napakinggan nyo sa news, gumagalaw ng West Valley, paghanda na kayo. Ipaghanda nyo na family nyo. Iyan na yun. At eto naman kayo dahil may edad na kayo, luma pa ang bahay nyo, biglang lumindol, naipit kayo, bewang pababa. Sisigaw kayo ng tulong, wag na. Yan ang ikamamatay nyo. Dahil puro alikabok ang papasok sa inyo na masosuffocate kayo. At kapag nakaamoy kayo ng usok, ayan na yung sinasabi ko, sporadic fire incidents. May sunog dyan at naramdaman nyo or naamoy nyo, amoy usok, walang bumbero at naipit ka. Kasama ka na sa 18,000 deaths na nasunog na buhay. Ayan. Ayan ang the big one na ginawa sa atin ng mga Hapon. Ang daling gawin. Dahil nangyari na sa kanila ang the big one. A 7.2 magnitude earthquake in 400 years. Kita nyo na. Hindi maganda, di ba? So, kita nyo. So, okay lang ba kayo? Parang hindi na kayo humihinga. Alam nyo, hanggang the big 2 pa nga ako eh. Gusto nyo pa the big 2? Ayaw nyo na. Tama na. Tama na tayo. Feeling nyo, may tsura nyo eh. Hindi tumitigil kasi may mas malakas na lindol pa akong kinakabahan na hindi sinasabi ang national TV. Mas malakas pa dyan. Pero wag na. Tandaan nyo anong ba the big 2? Isang malakas na lindol na mas malakas pa the big 1 ang mararamdaman nyo rito. Pero kami dun sa District 1, napakalakas na lindol na, may libre pa, tsunami. Sipin nyo, hindi ko na di-discuss. Kasi pagka nakita nyo mga videos ko, lahat ng aking audience, wala. Or ganyan na itsura. As in, na-drain. Made-drain talaga kayo sa sobrang takot. So, okay lang tayo.
So okay na tayo doon. Ha? Kasi tinitingnan ko matsura nyo. Kanina tumatawa kayo. Yung alam mo, parang nadudulas kayo sa upuan nyo. Ha? So okay tayo dyan, ha? So ngayon, preparation na lang tayo. Alam mo yung preparation ko for this, kahit anong lindol or any disaster, 4 piece lang. Hindi yung 4 piece na binibigyan ng DSWD, ha? Hindi yan. 4 na piece lang. Unang P, na dapat yung tandaan, prayer. Unang P na dapat yung tandaan is prayer. Ipagsama nyo na ako sa dasal nyo. Sabi nyo, Lord, yung kalbo kanina na nag-lecture sa amin, sana wag magkatotoo sinabi niya. Kung magkatotoo man, sana walang madisgrasya sa amin. You know, simple prayers that. Number 2, preparation. Second P natin is preparation. Let's say, kayo na lang. Involve ko na ang church nyo. Sino-sino ba rito sa disaster? Sige, para maalaman ko kung sino mga point person dito. Wala pa? Kayo, lahat kayo ang point, ay salamat. Eto, lahat dito ang point person. Ang bakanting loting nyo andun. Nakita ko yung paliko. Kasi sabi nga ni Doktora, ikutin mo Goryo para alam mo na kung saan kami pwesto. Ay di inikot ko, alam mo kaya inagahan ko, nakita butin lang malapit. Nakita ko marami. Kasi pababa, siguro ito na yung church. Kasi ang dami ng sasakyan Tapos nakita ko yung paliko. Hindi nyo, kasi pataas to pangit puntahan, di ba? So yung paliko, doon kayo magpwesto. Kapag lumindola, evacuation area nyo, let's say, nandito tayo sa church ngayon at lumindol, doon kayo magkita-kita. Kahit sa may kanto lang. Paano ko masasabing safe ang lugar? Kapag may poste dito at bumaksak, hindi kayo inabot, pwede na. May puno rito. Pag bumaksak, hindi pwede. Hindi ako abutin. May pader dito. Pag bumaksak, hindi naman ako abutin, pwede na tong lugar na to. Ganun lang kasimple Using your eyes lang. Mata lang ang gamitin pwede na tong lugar na to. Basta ilayo nyo lang, kasi poste lang nakikita mo hazard dito May poste dito, di ba? Ilayo nyo lang. Imagine nyo lang, kapag bumaksak ang poste na to, hanggang dito lang yan. Sige, hanggang dito ka. Sige, dodobling ko ang length. Yung taas ng poste. Sige, bumaksak ka, hanggang dyan ka lang. May tatalsik sa'yo, hindi aabutin ang aking mga co-church goer. Pwede na to. Simple lang Nadediretso kayo doon. Dediretso lang doon. At higit sa lahat, yung tagabukas. Nakita ko Napuno kayo Sana may tagabukas. Para maiwasan natin magka-stampede tayo. So doon tayo magkikita. Yun ang preparation natin. Number 2, ano ang preparation pa natin? For sure, alam niyo na 72 hour kit. Hindi ko na di-discuss to, nasa Google to Pero idagdag nyo sa 72 hour kit nyo o idagdag nyo na sa preparation nyo. Bumili na kayo ng camping tent para sa family nyo. Meron na akong 2 sa bahay Hindi ako mahilig mountain climbing. Hindi ko hilig yun. Kasi sabi ko nga, hindi tayo titira sa covered court, hindi tayo titira sa gym, hindi tayo titira sa evacuation area. Kung saan tayo titira, bakanting lote. Kaya ano kailangan mo sa bakanting lote? Karton? Hindi. Tent. Kailangan bumili na kayo habang mura pa. Kasi pagka tumaas ang demand dito, magmamahal yan. Buti lang hindi pa nila ako nare-realize. Nagtitinda tent. Kung siguro national TV, pang skyrocket ka agad yan, presyo niyan. Nakabili ko kasi nung good for 6 to 8. That was 2 years ago. 900 lang. Ngayon, nasa 1.6 na. Nasa 1.6 na siya. 1.6 na. Habang mura pa, ilan ba kayo sa pamilya nyo? Ilan kayo sa pamilya nyo? Isipin nyo. Hindi, sa pamilya nyo, ilan kayo? Kunyari, 5. Eh di, 2. Para hindi siksikan. Kita nyo at eto pa. Asan ang ano ko? Asan yung... Ayun. Eto. Nakita nyo to? Kung bakit ako nagdala rito? Start, magpasirox na kayo ng mga importanteng papeles nyo. Ilagay nyo dito. Mga importanteng papeles nyo, ilagay nyo rito Kasi waterproof yan. Kahit ano gawin nyo, hindi papasok yung tubig yan. Mga importanteng papeles, i-Xerox, lagay dito. At ito ay maganda rin. Mga bigas, mga kutkutin, mga candies, or what. Kasi sabi nga, sa 72 hour kit, wala nito.
ma-advise ko sa inyo, hindi ako ito kasi, before the lecture, mas masarap pala yung kulay white, yung white nito. Kasi ako yung classic. Before the lecture, tumitira ako ng dalawa nito. As in dalawa, bago ako mag-lecture. Ayan ito yung white, ayan dalawa. Bago ako mag-lecture, umano ako nito. Para hyper ako. Pero mas maganda na pala na matikman ko. This is my first time na matikman ko to. Cloud9 na white. Ang sarap niya. Ngayon, wala na. Ito naman. Kahit ano naman bakit kailangan ko to? Kanino to? Hiramin ko lang. Maaari nga mas maliit pa nga dito Dahil, ito ilalagay ko dito. Kasama sa 72 hour kit ilalagay ko to. Bakit? Dahil, let's say naman, wag naman, paubos na ang aking mga items. Dahil naiwan ko mga anak ko. At ang ginawa, dahil sabi ko sa mga anak ko, pupunta ako sa malayo at pipila ako para makakuha ko ng mga relief goods. Dahil nga, iniwan mo mga anak mo, niluto lahat. Ngayon, naiwan ako dahil itatabi ko to. Kasi pag hindi ko to tinabay, for sure, ito unang maubos. Alam nyo ba, laking silbi nito. Ito, at yung mas maliit pa dito, 1/3 dito, 1/3 nito, this is my breakfast. 2/3 nito, at 2/3 ng tubig na to, this is my lunch. Yung 1/3 na natitira, at the 1/3 na tubig ko, this is my dinner. For a day, magso-survive kayo. Sayo nyo Kaso kung kayo, mga extra rice kayo, kakalam talaga tiyan nyo. Pero pag ganito naman, survival tayo pwede na to. One good example. When I was invited by ABS-CBN, nandun ako after a year, dun sa may Tacloban. Meron ako, may share ko lang sa inyo, hindi ko, very memorable to. Kada lecture ko, sinishare ko Andito siya, ganito yung tsura niya, driver ang asawa niya, eto siya, tour guide namin, andito ako sa likod. Ganyan, tsura niya, lagi nakaganon. Alam mo, sir, ganyan, sir, kasi alam mo yung nangyari sa amin. Hanggang sa umiyak na siya. Tapos ito ang kwento, yung gist ng kwento niya. Sir, alam mo ba? Kasi tinanong ko, anong ginawa mo? Yun ang tanong ko sa kanya, anong ginawa mo? Sir, kaya sabi ko, we're so blessed. As in, we're so blessed, hindi nangyari ang Yolanda. Hindi nangyari ang Yolanda sa atin. 3 anak niya. 1-year-old, 3 years old, and 5. Ang 1-year-old nilagay niya dito. Ang 3 years old hawak niya. Ang 5 nandito, storm surge, tandaan nyo Nagka-idea ako sa storm surge. Bakit? Kasi yung commandant ng Air Force doon, sa Air Base doon, sa Tacloban, sir, gaano kataas to? Ano nangyari? Nakikita mo yung tower namin? That is more than 20 feet. More than 20 feet. Tumayo ka, hanggang dito mo pa yan. Sabi ko, more than 25 feet to. Ganun. Sir, una ganun lang. Maya-maya ang taas na. Pataas ang pataas. So, ginulat, literal talaga, ginulat sila. Hindi tulad ng alon, nakikita mo, di ba? Yung alon ganun. Hindi. Pataas ang pataas ang pataas. Hanggang, sipin mo, may nasa tower ka, tapos ganun. Sila naka-front kasi sa dagat. Kaya may point of preference na ako. Ang nakaka-atakot to. Tapos tinanong ko yung babae na may 3 anak. So ano nangyari doon? Sir, bit-bit ko. Akyat akong ganun. Dahil nakita ko yung contour ng Tacloban Inikot namin Wala kang magawa that time. Ikot kami para malaman mo ang contour. So umakyat daw siya. Pag akyat niya ganun, may nakita siyang poste. Tapos may kubeta yung inidoro, yung bowl. Hindi niya na makayanan dahil 3 anak. Niyakap niya ang poste. Kaya lagi ko nile-lecture. Prayer is the best offense and defense. Tama? Habang hawak niya yung poste, dasal lang daw siya, dasal. Tapos biglang humupa yung tubig. Siguro gradual, hindi yung biglang humupa, siguro hours. Hindi niya pa nakikita asawa niya. 3 anak mo. Tapos sa paligid niya, puro taong putik. As in literal, kulay putik daw ang Tacloban. Walang iisa kulay nila, putik. Yan ang word niya. Walang puti, wala. Putik lahat. Lahat yung kulay putik Tapos dahil nga, kapag disaster kasi mawawala ka sa tamang pag-iisip.
Na bigla na lang, gusto mong ilabas ang galit mo, yung sama na loob mo, hindi ko pa nakikita asawa ko, ganun. Lahat sinabi niya raw, umiiyak yun ha. Hindi ko nakikita asawa ko, hindi ko pa nakikita. Paano na kami? Paano na mabubuhay anak ko? Nang ma-realize niya, ang taong putik pala patay na. Isipin nyo ha, kakakausap siya ng patay na. That is disaster. Ganyan ang mangyayari sa atin. May kakausapin ka, you just need to burst your emotion na gusto kong mawala ang galit ko. Hanggang patay kakausapin mo. Kumakausap pala siya ng patay. Tapos ito, ang pinaka-memorable sa kwento niya. Alam niyo sir, tama ba itong ginawa ko? Natuto akong magnakaw. Iniisip ko naman, mga alahas to, mga pera nagkalat or what? Alam niyo, natuto akong magnakaw para sa family ko. Hindi na ako sumagot. Gusto kong mailabas niya emotion niya eh. Ganun talaga eh. That is mental health. Psychosocial mental health yan eh. Yung kung ano, sabi ko nga, by simply listening to your colleagues, ay, hindi ka na maging eksperto. Huwag mo lang babadripin. Ikaw yung, huwag mo, moment niya yun eh. Sige, ilabas mo. Ilabas mo galit mo. Kasi pagka lumalabas ang galit, nababawasan, hindi to. Alam niyo ganon? Natuto ako magnakaw, sir. At alam nyo ba, ano ang ninakaw ko? For the survival ng 3 bata. Sino rito may apo na, may anak na 1-year-old, or nagkaanak, sino? Sige, nagkaanak kayo. Alam nyo ba, ninakaw niya? Coca-Cola. Nagnakaw siya ng Coca-Cola. Dahil wala siyang mapakain, walang tubig, kulay putik lahat. Dahil di kalayuan, may pader ng Coke, nagkalat ang bote ng Coke, ninakaw niya. For 7 days, survival, Coca-Cola. Kita nyo? 1-year-old Coke. Kaya every time I see a Coca-Cola bottle, Lord, thank you. Thank you very much. We're so blessed. Kita nyo ha? Magnanakaw ka. Ang sama na loob niya, ang ninakaw niya, Coca-Cola pala. Kaya iniisip ko, ang dami mga ala, siguro hindi. Coca-Cola ang ninakaw niya. Para papakain lang sa kanyang mga anak. Ganon katindi ang disaster. Kaya di ba? Kaya sana wag naman sana maramdaman natin. And another thing, oobligahin ko na kayo rito kahit 7 lang. 7. Susunod doon 8. Hindi yung 7, whistle. Kung ano mag-isip kayo, ano yung 7? Susunod 8. 7, whistle. Bakit? Obligado kayo. Lahat ng kababaihan dito sa church nyo, kahit paano magbaon na ng pito. Hindi ko naman sinabing maging social kayo, pepper spray, wag. Apaka-social nyo, magdadala kayo, pepper spray. Masamang tao to, pepper spray. Wow, sosyalin. Wag! Pwede lang, sabugan nyo lang sili, mukha niyan. Kasi simple lang. Lalo na kung mukhang mamayayamanin kayo. Kasi ito napapansin ko sa mga girls eh. Let's say, itong ATM. Magwi-withdraw. Imbes na magbibilang na nakatalikod, humaharap pa sa madlang people. Di ba? Yung iba, napapansin ko, lalo girls, nagbibilang sa madlang people. Eh kung may katulad ko, may andon na kalbo, na mukhang masamang tao, at bigla nakita kayo, sumunod. Lumiko kayo pa kanan, sumunod pa rin. Pakaliwa, sumunod. That's the time. Kunin ang pito, whistle. Tandaan nyo, maraming chismosos paligid nyo. Kapag pumito kayo, seldom na kayo nakakarinig ng pito for sure. Di ba? May pumipito pa ba? Wala. Pero once na may pumito, kalang mga chismosa, lilinga lahat. At dahil nakalinga kayo doon sa direction na yon, ako bilang holdupper or mandurukot, hindi ko na itutuloy. Lahat ng mga kalalakihan nakatingin sa akin. Huwag na, gulpi sarado ako. Kahit paano nakapagbigay kayo ng babala. So alam nyo na sa preparation natin ngayon, isa sa preparation natin, tuturuan ko yung mag-practical first aid. Practical first aid tayo. Sino ang gusto mag-volunteer na maging pasyente ko? Sino sa inyo? Dalawa. Sino? O sir, ikaw na lang. Hindi ko pala tubig to. Nagulat ako, lumiit. Hey! Pasensya na kung kanino yan. Nagulat ako, lumiit. Ito yung tubig ko eh. Pasensya na. Pero okay lang ako.
Sabi ko, kung para sa akin ang sakit, para sa akin yan. Mukha naman, wala may sakit nyo kung sino man yun. Kulat ako lumiit, malaki yung tubig ko eh. Pila-pila ko pa ganun, parang gaang. Lalayo ko na nga. Ay, sorry. Lalayo ko na, napainom mo. Hindi sa akin to ah. Alam ko mabigat yun sa akin eh. Nagulat ako eh. Ang gaang. Eto Eto may doktora tayo. Kilala niyo si Doktora Marian? O, ayan. Magaling na doktor yan ng OSPAR 1. Pagka nag-endorse ako dyan, okay ka agad. Okay agad. Hindi na ako pinahirapan. Kahit toxic ang aking pasyente. Sige na nga, dyan mo lagay mo doon. Minsan, pagka wala sa mood, lipat mo, hindi ko kaya yan. Hindi, pagka-toxic. Kasi alam mo yung kakayanan kasi ng OSPAR, lalo na pagka mga stroke patient, hindi niya kaya. Di ba? Lalo na puno ang ICU. Tapos yung mga, alam mo, pagka head injuries, naku, wala, lilipat mo, hindi natin kaya yan. Pero minsan pagka okay, toxic na hindi naman, sige, tignan natin dyan. Pero tatawagan ko kayo, pagka kailangan transfer yan. So, okay yan si doktora. So ngayon, practical first aid tayo, Practical first aid tayo. Sabi ko, sa mga kids dyan, sige, you can watch. At kailangan matuto kayo. Kasi ang the big one, kayo makakaramdam. Hindi ako nagbibiro. Kaya, habang kumakain kayo, parang sige, you can take your seat. Kaya daw dito kayo. Kasi sa totoo lang, kayong kabataan ang makakaramdam nito. Hindi ako. 25 years from now, expected ko na yan. Wala na kami doktora nito. Apakaswerte ko nung umabot pa ako na. Ito ang mga common injuries during a disaster. They're so very common na nangyayari na araw-araw. Umiinom ka ba? Dati. Umiinom, as in tubig, pero alak. Before kasi umiinom ako. As in, sa totoo lang, para magka-idea kayo, siguro sa dami pinag-aaral ko, gagot kalahati ko nung high school. Nung first year, college. As in, sabihin na natin gagot kalahati. As in, buti na lang binagawa ko ni Lord. As in, yung alam mong, sabi nga, eto sa mga dito sa mga bata, huwag kayong magagalit kapag ang nanay nyo ay, tandaan nyo, minumura ako ng nanay ko. Nasa kalye ako, pinahihiya ako ng nanay ko. Siguro ngayon, nagagalit kayo sa nanay nyo, di ba? Kasi ang mga barkada ko, puro adik. Totoo yun. Puro adik ang barkada ko eh. Yun na-realize mo, nang tumanda ka, kaya pala ginagawa ng magulang yun, na pinapagalitan ka, pinahihiya ka, kasi ayaw kang mapasama or mapariwara. Kaya pala ganun ang magulang. Ganun katindi, yung walis tambo. Sumisigaw pa yan doon sa Midonggalo, barangay. Karya! Walang niya ka, furwadi ka mga barkada mo! Siyempre, peer pressure, wala kang mapaglabasan. Na-tiyempo puro adik eh. Halos karamihan, ngayon patay na sila. Buti na lang, alam niyo kung paano ako nagbago? Na mapunta ako nun sa Lasal. Sabi kong gano'n ayoko na, nakakaya. Hindi ako nagpakita sa kanila. For 2 weeks, hindi ako nagpakita. Kailangan magbago na ako. Puro adik eh. Eksakto naman, nakita ko sila. Paglabas ko ng iskinita, nakita ko sila. Sabi nga social ka, Goryo, kumula sa lista ka na, hindi ka na tumutropa, Inglesero ka pa, leche ka. Di peer pressure. Sumama ako. Pumunta kami doon, naglakad kami. Hanggang doon sa Riverside, sa Midonggalo. Riverside. Alam mo, mitit kami marijuana. Dahil wala pang mga squatter doon, mitit kami ganon. Sa side ko lang. Tapos eksakto, pagkatapos doon kami sa lugar. Nag-inuman kami sa kalye. Biglang dumating ang mga Metrocom. Natutukan ako ng Armalite. Yan ang life changer sa akin. Nahuli ko. Ganon ang mga ni Lord. Hindi ka babaguhin ng ganon. Talagang babaguhin ka literal eh. As in, babaguhin ka literal na nahuli ko. Tinutukan ako ng Armalite. 2 Armalite pa. Tapos sa pagkamalampa akong ako pusher. Intindi, Buti na lang mga kakilala, nailabas ako. Good for a day lang ako doon. Tapos nagbago na. Konti-konti lumalayo na ako. Doon mo na-realize, ang hindi nga maganda. Tapos napatropa na ako, naging choir ako sa church na. Hindi mo mabaguhin ka ni Lord? Church na. So naging choir member ako, kaya sabi ko sa inyo, kumakanta ako. So yun. So balik tayo rito Yan ang napagdaanan ko.
Kaya pagka naimbitan ako sa mga sa high school or sinasite ko, huwag kayong magagalit sa magulang nyo ha. Ang magulang nyo hindi nag-iisip ng hindi maganda para sa inyo. Lahat yan maganda para sa inyo. Eh dahil nagiinuman, let's say umiinom ka, hindi ako na bad trip ako sa iyo. Anong pangalan mo? Eric. Si Eric, na bad trip ako Eric, kumuha ako ng bote ng San Mig. Sa sobrang bad trip ko, pinalo ko si Eric. O, kita nyo, hindi na disaster to ha. Wala na disaster to. Wala na disaster to ha. Yung pero pinapakita ko sa inyo ay common injuries during disaster. So pinalo ko, tandaan nyo, ang muka at ang ulo madugo yan. Nagkaroon ako ng pasyente noon, liit lang ang ganyan kalaki. Pulang-pula ang muka, first time, ngayon ako nakakita ng pasyente, pulang-pula ang muka, puro dugo ang kanyang t-shirt puro dugo. Ano ginawa ko? Asa yung blue ko? Ito. Kita nyo tanggalin ko na. Wait lang. Ang higpit. Ang higpit ng aking. Teka lang, alisin ko lang. Ito. Nakita nyo to? We have the luxury of this. Ito yung gasa, 4x4. Magkano to? 7 pesos. Sa ambulansya marami to So, para magka-idea kayo, bubukas ako ng isa. Pag binuksan ko to, tignan nyo. Ang nipis. 7 pesos to. So, kumuha ko ng 7 nito. 7 nito. Ang unang wound management is direct pressure. Kumuha ko ng 7, naka-gloves ako. Direct pressure lang ganun. Ginanong ko ang pasyente ko, direct pressure lang Sabi ko sa pasyente ko, hawakan mo Brad, hawakan mo. Sa'yo naman yan Sumunod na ginawa ko, ginupit ko ang kanyang t-shirt pa side. Tinaas ko rito kasi puro dugo dito. Pagtingin ko, wala man lang source ng dugo. Sipin nyo, pulang-pula. Bleeder ang aking pasyente. May mga taong ganun as in bleeder. Pag makita mo, as in madugo. Pagtingin ko rito, wala. Di ang lahat ng source ng dugo ay nandito. So direct pressure lang ang binigay ko. Unang wound management, direct pressure. May gasa ba kayo? Sino may gasa ngayon? Di ba? Hahanapin nyo pa. Di ba? So, alisin na natin to. Wala kayo nito Meron ako nito. Buti na lang, ito ay malinis. Bagong laba to Tanyo. Ito ang gagamitin ko, panyo to. So, ayan. Maari Maari lang. Ito ay fold ko. Kung malinis naman, ito ay maaari dito. Pero bago nyo gawin yan, protection nyo yung sarili nyo Bago kayo magbigay ng first aid, lalo madugo, maglagay kayo ng gloves. Kayo ba may gloves? Wala. Plastic labo pwede na. Plastic labo. Yung plastic labo, yung mga 2 to 3 kilos, parang hanggang dito yun. Mga 2 to 3 kilos dito yung ilagay. Para malaki. Ma-protection yung bakit. May sugat ako. May dugo siya. Gusto kong tumulong. Pressure. Lumanding ang dugo sa sugat. Tendency. Malaki kayo ang chance na mahawaan. Kung ito may HIV, may hepatitis B, through blood transfusion or through blood, may opening ka, ang laki ng chance mo mahawaan. So bago tumulong, lalo madugo, kahit plastic labo, pwede na. Doblehin nyo Ngayon, meron kayo nito? Wala. Meron kayo nito? Wala. Ano ang ginagamit ko? Ito ay ginagamit ko, tandaan nyo Kapag may trauma patient ang tawag namin dito, mga madudugo, ito ang ginagamit ko. Hindi na ako nagbabaon nito, hindi na ako nito, dito nilalagay ko yan dito. Ito ang pantalon ko. Ito ang uniform ko Ito. Kita nyo, may side pocket ako. Ano ang laman ng side pocket ko? Hindi ngayon, pero nandito siya. Ito ang laman ng side pocket ko. Sanitary napkin. Alam niyo ba ang dating ginagamit ko? Whisper with Wings. Mahal. 7 pesos ang isa. Tinry ko ang Modest. 5 pesos ang isa. Tinry ko ang Sisters and Charmy. 3.75 ang unang opening niyan. Nag 2.75 na lang. Di ba? Alam ko presyo Alam nyo. Ay nako. Gumagamit din ako nito. Talaga kalain nyo,
Ito ang tinry ko those days. Magkano lang unang labas ito? 8 pesos ang isa. Ngayon, 15 pesos na lang. Di ba? Tingnan nyo. Alam nyo ba, when I discovered those days, pakiramdam ko I'm wearing fresh panties all the time. Ngayon, subukan natin bakit ito ginagamit ko. Tignan nyo to. Malinis. Tignan nyo tong kanyang t-shirt. Malinis. Under a microscope, baka may bacteria or virus to. Pero under a microscope, baka meron man maliit na content or wala. From the word sanitary. Di ba? Ano ang sanitary? Nag-undergo ng sanitation process para patayin lahat ng germs ito. Kita nyo na. At bakit ginagamit ko ang sanitary napkin? Simple lang. Ginagamit ko po ang sanitary napkin because ang sanitary napkin ay super absorbent with cotton protection. Ito ang ginagamit ko. Isipin nyo at for sure kayong kababaihan meron nito. Di ba? Lagi kayong meron nito. Kahit saan kayo pumunta, lagi kayong meron nito. At dahil meron ako nito, at marami-rami pa rin to, sir. Ano ang gagawin natin? Unang-una, magpapaalam kayo. Sir, nagdudugo ang inyong noo. Okay lang ba bigyan ng first aid? Sige. Tingnan natin kung makakasigi pa to. At dahil nga sumigi siya, susunod na gagawin, proteksyonan ng sarili. Maglagay ng plastic labo. Kung walang plastic gloves, yung latex gloves sa puti, plastic labo tayo. At dahil protektado ka na, sir, okay lang ba? Bibigyan tayo first aid, okay lang? Pikit ang mga mata, tapal lang. Hindi ko na kayo pinag-isip Tapal lang kaagad. Direct pressure ang unang wound management. Binigyan ko ng direct pressure. Kita nyo may direct pressure yan. Sige, pakihawak at nakakapagod. Kung mahaba yan, scarf yan. Hawak mo, sir. Baka yan ang gagamitin ko. Kung meron kayo rito at may nag-birthday naman, for sure, meron siyang ribbon. May nag-birthday kanina di ba? Ito birthday cake to, yung ribbon. Ito ang gagamitin ko pantali rito. Kahit yung plastic straw pwede, kahit ano pwede. Ngayon, ano ginagamit ko? Since 2013, hindi ko natin ginagamit ko. Lagi ito nandito. Sana nandito. Uy, andito nga siya. Ito ang ginagamit ko. Packaging tape. Kahit anong tape, pwede. Wag lang yung kulay silver, yung duct tape. Pag ako naging pasyente nyo, at ito na lang natitira kong buhok. Maawa naman kayo. Pagka dinactape nyo yan, pagtanggal niya, sir, ano ito? Kita nyo Ito, pwede na. Dahil hindi naman super dikit to. At ano gagawin natin? Imbis na panali, ito ang gagamitin. Itatali lang natin yan. Hawakan mo, sir. Tetape ko lang yan. As much as possible, 2 ikot tayo. Dahil demo lang to, 1 ikot lang gagawin ko dito. At huwag nyo naman kakagatin. Baka naman nabadugo na, kakagat pa kayo. Wala akong for lang to Demo purposes huwag kakagatin. Ngayon, kita nyo, may pressure na yan. May pressure na, kita nyo, may pressure na. At it will hold in place. Ngayon, dalhin kagad sa ospital, baka kailangan tahiin. Ngayon, eto si Eric. Pinapakilala ko isa sa mga churchgoer nyo. Gusto kong makilala nyo ngayon ang nawawalang super ninja ng inyong GIL. Si Naruto. What if naman? Dahil may mga lugar, baka lang may nakauslik, kunyaring pako or yero or what, matalas. Bigla na lang napahawak ako na ganon. Pag hawak kong ganon, nawakwak ang aking palad. Ano ang gagawin natin? Dahil marami pa rin ito. Marami pa siya. Kumuha ng isa, magpaalam, sir, nagdudugo ang palad mo, okay lang bang bigyan kita ng first aid? Sige po. Tingnan natin kung kaya pa mamaya nito. Kumuha ng isa, nagpaalam, tapal. Para magkaroon ng pressure, ano gagawin? Itiko mo lang. Itiko mo lang na ganyan yan So may pressure na. So subukan nyo kayo nandito, subukan nyo. May pressure, di ba? So ano unang wound management? Direct pressure.
Dahil baka sa sobrang taranta nito, maibuka ang kanyang mga daliri, anong gagawin natin? Kumuha ng duct tape. Ang gagawin natin, iikot natin. Habang iniikot natin, sabay-sabay tayo. Para sa iyo, ang laban na to, di ako susuko para sa iyo. Ang napkin na to. At syempre, huwag niyong kakagatin. Ito, wala akong ballpen eh. Kaya tinape ko na lang. Ngayon, kita nyo na, ang pangalawang wound management, kailangang i-elevate. Elevate Pangalawang wound management, i-elevate, mataas sa puso, mahihirapan mag-circulate ang dugo, may direct pressure pa, titigil ang pagdurugo niyan. Kayong lahat na narito, itikom ang mga kamao. Tikom! Itaas! Sabay-sabay tayo sumigaw. Darna! Mga uto-uto talaga. Uto-uto talaga tao rito. Pakibaba. Kaya pa ba? Narinig nyo O tatanong ko sa kanya, kaya pa ba? Kaya pa. Tingnan natin. What if? What if lang? Dahil nga malapit ng tag-ulan or umulan na noong nakarang araw. Dahil gusto kong pumunta rito ang layo, di ba? Nag-commute lang ako. Dahil parang di abutan ng ulan, tumakbo. Pagtakbo niya, nadulas. Kasama ang palad, hindi nauna ang tuhod, nauna ang mukha. Kasama ang palad, nauna na ang mukha, nagdugo ang ilong. Ano ang gagawin nyo? Huwag muna yon. Bago nyo lagyan ng napkin, ito ang wag na wag nyong gagawin. Ito ang turo ng matatanda before. Kailangan patingalain. Huwag nyong gagawin yan. Bakit? Ang tendency kasi, sumide ka. Ito, kunyari, ang dugo. Ang dugo ay dediretso rito, dahil baka mamuo, baari mag-choke ang pasyente nyo. So, ang gagawin natin, patunguhin. Due to gravity, ang lahat ng dugo ay babaksak dito. Dahil ayaw kong bumaksak ang dugo sa kanyang t-shirt, ano gagawin? Napkin. Kumuha ka ng napkin. Siyempre, magpapaalam ka. Nagdudugo ang iyong ilong. Okay lang ba? Bigyan kita ng first aid. Okay lang. Gusto nila eh. Sila may gusto. Kahit ayaw mo, sila may gusto. At dahil gusto nila, ipikit ang mga mata. Tapal. Kita nyo Hindi, wala nang isip-isip to Simple. O, kita nyo. Ito ang front view. Ito ang back view. So, tignan nyo ang back view So, ito ang ilong niya, pinepress ko. Binibigyan ko ang pressure. Di pagbibigay ng pressure, wag sa buto. Dito, underneath the buto. Doon, sa malambot. Kasi kahit anong pressure ko dito, hindi naman kayo si Superman para durugin to. Kahit mag-pressure ka dito, wala yan. Dito kayo sa malambot. At dahil nga ito habang binibigyan ko ng pressure yan, ang tendency niyan, baka tumigil ang dugo within 2 minutes or more. Pero kapag diretso ang dugo nito, 5 minutes, sugupan ng dugo, dalhin nyo na sa ospital to, hindi maganda. Bleeder to. Bleeder ang pasyente ko, no choice. Kahit anong direct pressure gawin nyo, dudugo at tudugo yan. So habang ganyan kayo ito ang front view, ito ang back view. Binibigyan ko ng pressure ang kanyang ilong. Habang binibigyan ko ng pressure ang kanyang ilong, ang tendency, hindi na babaksak ang dugo sa kanyang t-shirt, kundi dito na sa sanitary napkin. So bakit dito bumaksak ang dugo sa sanitary napkin? Simple lang po. Kasi po ang sanitary napkin ay super absorbent with cotton protection. Lahat ng dugo ay babaksak dito. Gawin natin to. Ulitin natin. Sir, nagdudugo ang iyong ilong. Okay lang bang bagyata ng first aid? Umokay naman ang ating mga madlang people. Hindi siya. Susunod gagawin, maglagay ng plastic labo. Wala tayong gloves plastic labo. At dahil nga pumayag siya, may protection ka na, tapal. Ano ang gagawin na susunod? Kalmahin ang pasyente. Brad, okay ka lang? Hinga sa bibig. Pakihawak muna yan. Alam nyo, kailangan kinakalma ang pasyente.
Dahil kapag hindi kalmado ang pasyente, ang tendency, mabilis ang circulation o pagbit ng kanyang heart, kaya dudugo at dudugo at dudugo yan. So kailangan kinakalma ang pasyente. Paano kung kinakalma ang pasyente? Simple lang. Sir, okay ka lang? Hinga ka sa bibig. Hinga ka sa bibig, sir. Relax ka na, sir. Kalmado ka na, sir. Paparating na punerarya, sir. At dahil nga nandito ka, tumingin kang ganon. Pag may time, tingin-tingin din. At tumigil ang pagdurugo. Sad to say, may dugo sa kanyang mga labi. Ano gagawin? Iwa-wipe-wipe nyo lang, baka may dugo pa dyan. Ngayon, okay ka lang? Sige, eto ngayon, dito tayo. Kailangan matutunan nyo to. Dahil sabi ko nga ngayon, may dala akong dummy. Di ba? Para kompleto, Ricardo, sa tayo. Simple, practical, first aid hanggang mag-CPR tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang cardiac, i-differentiate natin ang heart attack at cardiac arrest. Ano ang heart attack? Na dati kasi ang beating ng heart nyo, love-dub, 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 love-dub. Kapag kayo nag-heart attack, nanginginig na puso nyo. Hindi siya gumaganon. Kundi nanginginig na. Hindi na makapag-circulate dito. Na ang mararamdaman nyo, nagmamanhid na ang balikat nyo. At worst scenario, kapag nanakit na ang dibdib nyo, naku, papadala ka na sa ospital. Yan ang heart attack. Na maaring sakit ang ulo nyo, lahat na nararamdaman. Pero yung dito, yung parang may stabbing. Stabbing na ang dating, hindi na maganda yan, nag-heart attack ka na. Ano naman ang cardiac arrest? Dahil nag-heart attack ka na, nanginginig, at hindi mapag-circulate ang tamang oxygenation sa inyong buong katawan, biglang titigil ang puso nyo. That is cardiac arrest. Ngayon, kapag nag-cardiac arrest to, ano ang gagawin nyo? Sir, higa ka. Ito na, Layo ka naman, makamalagdag ka, matuluyan ka, tuloy. So ito kung nangyari ito sa church nyo, Kung ito ay nangyari sa church nyo, halika rito, tagahawak ka ng mic. Kung nangyari sa church nyo ito, instantly, kailangan gawin nyo to. Ano yung instantly? Within seconds. Ayoko ng minuto. Gusto ko seconds. Kailangan seconds only Kung hindi, ang chances ng survival nito ay lumiliit. Dahil may nangyari na to. Dahil may alam na kayo. Ang gagawin nyo, Eric, okay ka lang? Eric, okay ka lang. Sa lakas ng boses ko, sana magising. Hindi nagising. Sa lakas ng tapik ko, sana magising. Hindi nagising. Ano ang susunod na gagawin? Sir, ikaw na nakaputing t-shirt, pakitao po sa 911 at may nangyari rito sa JIL, dito sa may Alabang. Alabang mali. Sukat posadas. At bumalik ka. Pinababalik ko after tumawag ka ng 911, kailangan ko ng tulong. Bakit ko pinababalik? Baka sa sobrang taranta niya, hindi na tumawag, umuwi pa. Ganun maaaring mangyari sa inyo. Sa sobrang taranta nyo, hindi na kayo nakatawag, hindi na kayo nakatulong, umuwi pa kayo. So nakatawag ka na ng tulong. Ang susunod na gawin nyo, ang ituturo ko sa inyo ay layman CPR. Maaaring manibago kayo sa mga nag-basic life support na rito, hindi itong standard ang ituturo ko sa inyo. Ito ay pang sa inyo lang. Hindi ito pang doktor, hindi ito pang nurse, pang kalahatan. Para hindi na kayo nag-iisip. Ang susunod na gagawin na nakatawag na ako ng tulong. Dahil, tignan nyo to. Tignan natin Huwag kang huminga. Humihinga ba yan or hindi? Hindi nyo alam, di ba? Pero alam nyo buhay. Pero sinabihan ko siya, huwag siyang huminga. Para makita nyo lang. Mga 4 hours yan, para Kita nyo, huwag kang huminga. So nakita nyo, huminga ka. Sige, huminga ka. Para makita nyo, may visualization kayo. Huwag kang huminga. Kita nyo? Sa sobrang taranta nyo, malalaman nyo ba yan na huminga o hindi? Ito ang susunod na gagawin nyo. Walang mali siya to iangat ko t-shirt. Aangat ko t-shirt niyan. Para sigurado tayo kung ito nakabutones to, no choice ako, tatanggalin ko. Ito,
Susunod na step, tingin sa pasyente para sigurado, idampi lang huwag ilulubog. Dampi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinakamabilis, 7 seconds. Pinakamatagal, 10 seconds. Dahil nga kaya naman kunin ng 5 seconds to, di ba? Pero pinakamabilis na yon, standard, 7, pinakamatagal, 10 seconds. Ulitin natin, mula ganon, itataas ang t-shirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi humihinga. Hindi na ako magtuturo ng pulso. Standard yun eh. Ito, layman tayo Ito yung inaano ngayon ng ibang bansa. As in layman. Layman lang tayo Ngayon, ano ang susunod gagawin? Kanan ako. Gawin nyo. Kanan ako, kaliwa ko nandito. Kaliwete ko. Yung mga kaliwete rito, lahat ng kaliwete. Lahat ng kaliwete, ang kanan nasa ibabaw. Nakuha nyo na. Dahil kanan ako, ilalagay ko ang aking kaliwa sa ibabaw. Etong heel of the hand. Ito ay ilalagay ko sa gitna at between the nipple line. Totoo itong nangyari May nagtanong sa akin, sa Barangay San Isidro, doon sa aming lugar. Sir, sabi mo, kakamot-kamot pa, parang itong ano. Totoo ito Yung mga na-experience. Sir, sabi mo kasi, between the nipple line at gitna ng dibdib. Sir, ako po ay 76. Nagpadede ko ng 5. Ang nipple line ko nandito. Ngayon, ano ang gagawin nyo? Nandito kayo ngayon. Kapain nyo to, yung ribs nyo. Kapain nyo. Iangat nyo. Angat nyo hanggang mapunta kayo sa gitna. Nararamdaman nyo yung pinakagitna. So dito point of reference, gitna. From dito sa gitna, 2 fingers tayo. Dito sa gitna, 2 fingers tayo. So kakapain ko rito may kiliti Paghawak, ganun Hindi ko nahawak diyan Hindi ko na itutuloy Kaya ganun ko lang Nakita ko ang gitna. 2 fingers, landing. Kita nyo Hindi ko na tinitingnan Tingnan nyo dito lang ayan. 2 fingers, landing. Angat natin, parehas din Angat, dito, 2 fingers, landing. Ito, ganon, lalo na sa mga kalalakihan. Tignan nyo kung paano ako gumawa, mag-compress. Dapat, nakausli ang likod. Ganyan ang itsura, nakaangat ang mga daliri. Dahil kung baba ito, at nakababa ang inyong mga kamay, tingnan nyo itsura nyo. Manyak ang dating nyo. Di ba? Kaya magsi-CPR kayo, mga kalalakihan, iangat. Para, for sure, ito ang lumalanding sa dibdib niya. At dahil nakaganyan kayo, kita nyo hindi ko nagagawin dito yan, masakit yan. Sa dami, maraming salamat, Eric. Maraming salamat. Naiyak na tuloy si Eric. Pwede mo nang iuwi yan. Ngayon, etong gagawin natin. Sige, pakihawak. So, kita nyo, mas maganda rito. Dito, landing, 2 fingers. Okay tayo. From the start, gawin natin. Nangyari dito Inakma ko na, dito nangyari yan Dahil kakilala nyo naman. What more kung senior to? Kuya, okay ka lang? Kuya, okay ka lang? Pakitawag po. Ikaw nakakulay green, pakitawag po sa 911. Kailangan po ng ambulansya, emergency po to. 50 years old, lalaki po to dito sa JIL, sukat, sa may Posadas. Unconscious po pasyente ko, kailangan po ng tulong, ambulansya. Tumawag ka sa 911 at bumalik ka kung kailangan. Dahil nga, tumatawag siya, iangat ko t-shirt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, walang paghinga. Or dahil sanay na kayo, landing. Kita nyo, ang pwersa ko ay galing sa likod, hindi sa braso. Diretso ang mga braso ko.
Ngayon, ang tanong, gaano kabilis to? Ito ay 100 to 120 compression per minute. Ang hirap magbilang. Nasubukan ko yung baguhan ako, isipin nyo, 1, 2, 3. Ang hirap yan. Kaya kailangan may sabayan tayong kanta. Ang kanta na naakma rito ay Staying Alive. So kakantahin ko sa inyo Pagka nakuha nyo yan, sabi ko nga sa inyo, naalala nyo, take note. Kapag ito yung totoong nangyari, ang kanta ay hindi dapat lumalabas sa bibig. Dapat dito lang. Pangit naman kasi, kumakanta kayo si CPR, si Brother Eric. Kantahan natin sabay-sabay. Ha, ha, ha. So, bawasan natin Doon ay dapat sa isip lang. Pero para makuha natin ang tempo, kakantahin ko ngayon. Kantahin ko Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, ha, ha. Ang pangit, di ba? Nagsi-CPR ka, tapos staying alive, kinakanta nyo. Ito ngayon. Kinakabahan ako sa kantan to. Bakit? Kasi pag ito ay kinanta nyo, or ginawa nyo, at hindi kayo sigurado, ito maaaring mangyari sa inyo. At dahil nga nainganyo kayo at mga videoke singer kayo, ito maaaring mangyari sa inyo. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive. Oh, no. Dapat kasi ang staying alive, wag na hanggang dulo. Hindi kayo nagbibidyoke Ngayon, may mga kabataan ako nakita rito. Para sa mga kabataan na rito, ito ang naaakma sa inyo. Baby Shark. Subukan natin ang Baby Shark Subukan natin. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Ngayon, kinakabahan ako sa kantang ito. Bakit? Baka ito ang maaaring mangyari. Subukan nyo. Huwag nyo palang subukan. Eto. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Mommy Shark, Huwag nyong gagawin yun Huwag nyong gagawin. Ngayon, kita nyo simple-simple, diretso lang yan. Ano ba ang ginawa ko? Para magka-idea kayo Bakit immediate? Bakit immediate? Kapag nag-collapse ang isang tao, may oxygenated blood pa sa puso niya. Dahil kailangan ko pa-circulate ang oxygenation sa kanyang brain. Tandaan nyo ito ang nag-uutos yung brain. Kailangan mapaakyat ko dito. So no choice, ko-compress ko siya. Kayo ang external generator. At dahil nga, kapag kayo nanghihina at wala kayong pagkain, ano nararamdaman nyo? Nahihilo kayo or bigla kayong magko-collapse. Dahil nga may external generator, pinapump niya gano'n. Habang pinapump niya gano'n, umaakyat dito yon ang oxygenation. So paikot-ikot, binigyan nyo ng pagkain ng brain. Bigla na lang magigising ang brain at sabihin ng brain, puso, tumibok ka, baga, huminga ka. Ngayon, may milagro nangyari, nakabuhay kayo. Tandaan nyo, ilan na ba sinipr ko? Ang hirap kasi kung sa ospital makakabuhay ka talaga. Kompleto gamit. Pero sa ambulansya, hindi. More than 200 na po sinipr ko. At ang nabuhay ko, 2 pa lang. Kita mo, yabang ko, no? Tawa kayo ng tawa. Yung grupo ko, yung iba, wala pa. Hala nyo, ganun kadali, no? Bakit? Kasi late lagi kami. Sa sobrang traffic. Makakapunta kami doon after 30 minutes. Sabi ko sa inyo, immediately sinisipr na natin to. Dahil lumalapot ang dugo. Within 5 minutes, malapot na. Within 10 minutes, malapot na. So habang pinokompress ko yan, makakaakyat pa ba yan dahil sa sobrang lapot? Para magka-idea kayo. May nabasa ako isang American Medical Journal. Sabi niya ganun, you only have 33% chances of survival. Within 3 minutes, kung in 3 minutes time nagbigay ako ng compression, kala nyo ba mabubuhay nyo? 33% chances lang. At kapag nag-CPR kayo, in 10 minutes time or more, that's the time after 10 minutes nagbigay kayo CPR, irreversible brain damage, baka gulay na to kung mabubuhay nyo.
Or else, patay na to. Paikutin nyo na yellow pad. Lagay nyo na, abuloy nyo. Ganon ka, ay, okay lang? Ganon kabilis dapat. Parang ito lang, ito lang. May ito. May second, pangalawa. Kaya bumalik uli yung passion mo eh. Kala ko, hindi na ako makakabuhay uli eh. Alam mo, share ko lang sa inyo nangyari sa ambulansya. Kinuha namin siya dito sa may BF Homes. Tapat ng Grammy, bago mag-SM, SMBF. Doon siya unconscious ang pasyente. 18 years old. Siguro sobrang puyat, sobrang what. Alam niyo mga 18 years old. At mukhang ayaw na magsalita. Baka hindi. Pagkuha namin ng pasyente, dahil prente ko, may nurse ako. Sige, nakakuha pa kami, Otosat, meron, lahat kumpleto eh. May BP kami. So relax kami. From there, tapos pagdating na namin ng SM Sukat, parang ligalig na. Kasi dadali namin sa Ospar 1. Parang ligalig ang aking nurse Hanggang hindi na sigurado, siguro wala nang mabasa. Kinuha ang stethoscope, pinulsuan, wala talaga. Bigla nag-code na siya. Sir, nag-code na ako. Tapos doon na yan sa may bombero. Alam mo yung bombero, lagpas ng SM. Sa bombero, nag-code na yung nurse ko. Sabi ko, kaya. Sir, kaya ko. Sabi ko naman sa driver ko, nasa harapan ako. Dahil feeling ko, okay ang pasyente. Okay naman siya, pero unconscious. Pero hindi naman totoo siya okay. Kaya ng nurse ko yun. Sabi ko, ako kasi, kaya ako umaharap, malabo na mata ng aking driver. Baka mabangga naman kami. So ikaw bilang pangalawang mata naman, co-pilot ang dating ko. Kaya sumasakay ako sa harapan. Baka mabangga naman kami. Pero nung pagdating namin dun sa Kabiasnan, hindi na maganda. Sabi ko, pre, sarado Kabiasnan. Pagliko, pagliko sa Pilais, bababa ko. Pagliko, ako na nag-compress. Kala nyo ba uso, pagdating sa ambulansya, 2 kamay? Hindi. Ibang klase pagka nasa ambulansya ka. Pag dalawang kamay kami, at dahil ang driver ko, Tamiya mode, lagi kami napupunta sa harapan. Kahit hindi ubray na papanood nyo na ginagawa. Hindi. Dahil nga kaya ako nagpapalaki ng katawan. Una-una, rescuer ako eh. Unang trabaho namin buhatan eh. Paano ako makakabuhat ng malaki kung maliit ako? So, nagpapalaki katawan. Una, for personal reason, para tumagal ka pa. Ito ang itsura ko. Ito ang stretcher. Ayan Ito ang stretcher. Andyan ang mukha ng pasyente. May hawakan dito. Nakapatong ako sa stretcher, isang kamay. Isipin nyo, ang hirap nun. Ang hirap po, isang kamay papalubugin ko. Dahil buti na lang malaki katawan ko. Paano na kung maliit ang katawan ko? Makapagbigay ba ako ng good compression? Hindi. Swerte ko pagdating namin doon sa palengke, buhay. Di nag-switch kami kasi napapagod na ako eh. Switch! Puro compression na lang kami Hindi na kami hindi na kami nag-BBM noon. Compression na lang kami noon, diretso. Nag-switch kami. Pag pulso ko na ganoon, tigil mo. May pulso na. Tigil mo, may pulso na, tigil siya. Sige, pulsoan mo pa rin. Sir, meron na. Tapos humihinga na. Tapos ang bilis namin binaba. Kala ko nag-code kayo, papunta. Hindi, okay na. Na-revive namin pasyente. Tapos nagtagal ako. Kasi gusto kong makita ang buhay siya. Nagtagal ako for more than 30 minutes doon. Na makita ko nakupo na siya. Tapos swerte mo, pangalawang buhay mo na yan. Nabi ko sa kanya. Sipin nyo, yun ang sinasabi ko, immediately. Na-detect ka agad ang aking nurse. Sir, walang pulso. Pero ano pa siya, gumamit pa ng stethoscope. Ginano pa talaga. Just to be sure. Kasi normal ka na kinuha namin eh. Humihinga ka. Tapos nandun pa yung girlfriend niya. Ang girlfriend tuloy natataranta. Isipin mo, ang girlfriend mo nandyan. Tapos CPR namin. Just imagine mo. Okay ka, sino rito? Ayun, di ba? Kayo, syota mo nandyan. CPR, ano pakiramdam mo? Di ba? Ano pakiramdam nyo? Di ba? Iyak-iyak na kayo. CPR namin. Ako, hindi na maganda. Pero nabuhay namin. Yun ang sinasabi kong immediately. Kailangan immediately. Hindi na kayo kasi ang nangyayari kasi, pag kami nag-collapse, tumawag ka 911, ay, kapitbahay! Gano'n, ay, kuya! Gano'n, nagchachacha pa kayo, baka ano. Di ba? So, sabi ko, may nakikita ko mga senior dito. Mga ngayon, ang hirap. Isipin mo, 18 years old, cardiac arrest. 18 anyos. So, bata pa yun So, ito ulitin ko from the start. Para may idea kayo.
Let's say may nag-collapse. Inakma ko na sa church nyo, Iakma ko na sa church nyo, may nag-collapse sa senior citizen. Ano gagawin? Ipwesto, kunyari, layo ang tao, papalayuin ko. Atras lahat. Eto siya. Atras lahat. Luhod, dahil may alam ako. Hindi ko na kailangan magpakilala at kakilala nyo naman lahat ng churchgoer nyo, di ba? Yan, yung kalbo na yan. Okay yan. First aider yan. Okay, si doktora. Doktora yan. So, may authority na. At for sure, yung mga dito, yung core members, may alam na kayo, di ba? So, ang susunod gagawin, Kuya, okay ka lang. Kuya, okay ka lang. Pakitawag po sa 911, meron po nangyari dito sa JIL Church, dito sa may sukat, at bumalik ka sa akin. Susunod gagawin, itangat ang t-shirt. Obserbahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walang paghinga. Kailangang i-voice out nyo kung anong ginagawa nyo. Unang-una, kapag na-voice out nyo kung anong ginagawa nyo, ibig sabihin, confident ka. At alam ang ginagawa ng kalbo na to. Di ba? Kasi paano ba to? Di ba? Pero bino-voice out nyo kung anong ginagawa nyo. Ang galing na yun. Ayoko na. Ang galing na yun. Di ba? Ikaw naman, confident ka. Baka may magandang mangyari. At dahil ka nandito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, walang paghinga. I-voice out mo. Tandaan nyo, kung ako makikita nyo sa kalye, ang ingay ko sa kalye. Talagang pinaririnig ko. Unang-una may video ko Paparamdam ko na may alam ako. Para yung nasa paligid. Kaya pag nakikita ko mga old guards ng SM, kasi ako nagtuturo dun before. Mga 2013, 14, 15, ako nagtuturo. Hinahanap pa rin nila ako. Sabi ko, hindi na ako sa DR. Nasa HEMS na ako. Kaya sir, wala, yung nagturo sa amin, wala. Iba ka. Kakaiba ka talaga, sir. Hindi na nga ako sa DR Sabi ko, if you want it, sige, sabihin nyo lang. So, kita nyo yung credibility ko sa aming lugar. Basta nakita yung kalbo, you're in good hands, Metrobank. So, ganito from the start, ulitin natin. Kuya, okay ka lang? Kuya, okay ka lang? Pakitawag po sa 911. Meron ako pasyente rito, 50 years old, lalaki, JIL Church, unconscious po. Jesus is alive. Sorry, kasi JIL na rinig ko ron. Jesus is alive church sa kanto po ng Posadas, malapit. Di ba? At bumalik ka sa akin. Iangat ang t-shirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walang paghinga. Compress. Ngayon, eto nakakapagod to. Sir, practice ka. Halika. Nakakapagod to Tingnan nyo Dahil may mga alam na kayo. For sure may alam na kayo Dahil lahat ng pinupuntahan ko, bumabalik sa akin, sir, nagamit ko yung tinuro mo. At for sure, may maging memorable ako sa inyo. Lahat na napuntahan ko, tumatatak ang aking pagmumukha sa ulo nila. Sige, gawin mo. Mag-compress ka. Mag-compress ka. Sige, compress. Tingnan nyo dahil may alam kayo at nakakapagod to. So no choice ako, may alam ako, eto gagawin ko. Dahil nakita ko, ang pawis niya, bugal-bugal na. Ngayon ang gagawin ko, pepesto ko, maaari tapikin ko, sir, marunong ko mag-CPR din. Palit tayo eto, tingnan nyo. Pag ako pumesto dito, ang takbo niya pa ganon. Pag ako pumesto dito, ang takbo niya pa ganon. Ngayon, dahil dito ako pepesto, sir, palit tayo Kita nyo pagka nagpalit tayo, pag nagpalit, ipwesto nyo na. Sir, palit tayo. On my count, 1, 2, 3, switch. Dahil napagod ako, palit na tayo. Kita mo doon naman ako tatakbo. On my count, 1, 2, 3, switch. Kita nyo, switching namin So, wag nyo naman sana mangyari rito. Natuto kayo, pero wag sana mangyari rito. Ganyan mag-switch. Una-una, bakit tinuruan ko kayo? Unang-una, kailan kayo titigil mag-CPR? Number 1, siyempre, kapag nabuhay niya ang pasyente, tigil na kayo mag-CPR. Buhay na. Huwag namang nabuhay nyo na. At dahil nga natuwa ko, first time, sir, first time lang to. Ang pasyente, aray ko, hindi, first time lang to. Sige, aray ko. Masakit ho yan. Hawakan nyo nga lang dito nyo, masakit na, daganan pa. Di ba? Pagka nabuhay nyo pasyente nyo, that's the time titigil kayo. Number 2, titigil kayo kapag
may doktor na dumaan, si doktora, at nakita, wag na. Tigil mo na. Dahil doktor lang makapagsabi, okay or hindi. Or, kapag may nakita si doktora, eto nangyayari kasi, kapag tinawagan kami sa bahay, may nangyari. Pero kahit paano naman, hindi na namin, alam na namin, ang pasyente namin ay matagal ng patay. Kapag maputla na ang dibdib at cyanotic na rito, nangingitim, alam namin matagal ng patay ito. Dahil nga kapag kayo may more than 3 hours or 5 hours na wala nang paghinga, lahat ng body fluids nyo due to gravity bumababa. Nagiging maputla ang ibabaw, maitim ang ilalim. Parang nagpapasa-pasa. At syempre naman, parang nangyari sa amin, ito totoo to twice na mag-responde kami sa isang motel. Ang lalaki nakabrief, ganyan ang itsura. Ganyan ang inabot ko noon sa lalaki na yon. Tinatanong sa akin, yung babae, ewan ko, basta pumunta lang kami rito. Yung babae na wala. Iniwan yung lalaki doon. Nakita ng roomboy. Ganyan ang itsura ng lalaki. Sabi ng kapulisan sa akin, Sir, CPR mo na. Hindi ko na si CPR yan, tignan mo. Hinawakan ko dito sa kamay. Habang gumaganon ako, Sir, matagal ng patay ito. Kita nyo, hindi ko nga maibaluktot ang kamay niya, no? So, ibig sabihin, matagal na. May rigor mortis na yon, kapatid ni Edgar. Matagal ng patay yun, Huwag nyo na i-CPR, pag ang kamay, kumukontra na ganon, wala nang silbi. At higit sa lahat, titigil nyo na kapag super pagod na kayo. Kasi pag super pagod na kayo, tulad ng nangyari sa atin, di ba? Nakipagpalitan ako. Makikita mo ang super pagod ang isang rescuer. Kapag ang pawis niya, dire-diretso na. Bakit? Baka ito ang susunod na pasyente. Baka mo ito'y mag-cardiac arrest sa sobrang pressure sa puso. Kasi nakakapagod yan Para kang tumakbo ng nagmarathon ka. Sa totoo lang para magka-idea kayo Nagkapasyente ko dito sa BBF Homes, sa dulo. Yung dito sa Masville. Alam niyo yung Masville, di ba? Kabilang sukat. Mula doon hanggang Ospar 1. Mula bahay hanggang Ospar 1, mga 25 minutes yon. Tandaan nyo, ang brief ko basa, makikita nyo basang-basa to. Pagbaba ko, totoo yun 25 minutes, hirap ako. Pagbaba ko, nakakita ko maliliit na star. Kasi buti na pahawak ako sa namin, pinto. Kundi babaksak ako. Ganun ang pakiramdam ko for 25 minutes na nagaganon ako. Babaksak ako. What more kung nakikita mong pawis na gano'n. Hindi pa kayo baka mag-cardiac arrest to. So dalawa na sila nakahiga ngayon. So gusto nyo ba, dalawa na nakahiga rito. So kung kaya i-switch nyo. Okay tayo. May katanungan pa ba? May katanungan pa ba? Sige, tanong nyo na tanong. Kung ilan ba bangs ko, sasagutin ko kayo. So, may katanungan pa ba? Sige, okay lang tayo. Sige. Ang tinuro ko kasi sa inyo ay pang layman. Pagka check nyo yan, standard tayo. So, ang sa akin kasi, nakakonsentrate ako dito. Ito ino-endorse napanood ko to. Ito endorsement ng American Heart Association. From the States, compression only. Compression only, bilang layman. Kasi, mga healthcare provider kami ni Doktora, tinuturo sa amin the standard way. May gamit kami. Kayo ba may BBM, nilalagay dito? Wala. May pocket mask ba kayo, nilalagay dito? Wala. Lahat hindi tayo kompleto Tayo bilang kayo Pero kapag nasa hospital ka, that's the time, tinuturo namin the standard way. Mas maganda ituro sa mga medical professionals, mga healthcare provider, the standard way. Kasi kompleto sa gamit. Pero kayo, ang purpose namin, layman CPR, compression only, para i-compress, sabi ko immediately, para magka-idea kayo, kapag nag-collapse ang isang tao, may oxygenation pa dito, oxygenated blood dito. Ang purpose ito is to compress the heart para mag-circulate dahil sa pressure, umakyat ang oxygenation sa brain. At ang pagkain ng brain ay oxygen and nutrients. So, nandun yun sa dugo. Naka-stuck dito. So, ano gagawin? I-compress natin. Compress. Aangat dito. Habang nagko-compress kayo, kita nyo, wala tayong interruption. Puro compression. Parang pressure lang yan. Pahiram lang mo, sir. So, habang binobomba ko yan, ito puso,
Oh, kita nyo ha, ito puso, binobomba ko. Pagka may pressure yan, aangat ang dugo, paakyat sa brain. Babalik. Lahat ng oxygenated blood, paakyatin ko. So nabigyan ko siya ng oxygenation ng brain niya. So baka magising ang brain at sabihin sa kanyang, puso, tumibok ka, baga huminga ka, merong milagrong nangyari. Kita nyo? Kaya immediately, kailangan gawin. As in, immediately. Seconds. Para sa akin ha, kasi na-realize ko, itong May lang eh. Immediately, na-detect ng nurse ko. Kahit natataranta na kasi siguro sa pulse oximeter niya, bigla lang pababa ng pababa eh. Biglang bumababa hanggang siguro, tapos kinuwang stet, kasi tinitignan ko siyang gano'n eh. Kinuwang stet, pinulsuan, kinuwang stet. Ilagay ang stet dito, hindi humihinga. Hindi na humihinga, hindi pa wala pang beat ng heart. Biglang sinabi niya, sir, magko-code ako. Adi, ayun na, nag-CPR na siya. Sabi ko sa driver ko, pagliko natin dito sa may shaky sa Olives Plaza. Pagliko, bababa ako. Kasi nasa gitna kami, hindi kami pwede pagliko nagang baba, tapos ako naman nag-compress. Nabuhay namin ang pasyente. At umalis kami after 30 minutes, naka-recline na yung t-shirt, kala tuloy ng doktor doon, oh, okay ka na, kita nyo, yun ang milagro. I just thank the Lord na may milagrong binigay na. Alam nyo, yung enthusiasm mo bumalik. Kasi for how many years, since 2008, etong trabaho ko, dadalawa pa lang nabuhay ko. Kita nyo, yung dadalawa pa lang. Unlike nasa hospital ka kasi kumpleto gamit eh. Kami hindi eh. Lagi late kami. Lagi naman late kami. Hindi kami on the spot eh. Swerte lang namin, on the spot nandun ka. Swerte, kasi kung may mangyari dito on the spot, may alam kayo, may magagawa kayo. So, may question pa ba rito? So ngayon, kung wala kang question, I just want to share my favorite quotation. If you want to make this world a better place, then look at yourself, then make that change. Ano ba, sino man nun? Si Michael Jackson. Kakantayin ko na lang. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, then look at yourself, then make that change. Andaan nyo. Tayo kasi puro, hindi, magbago ka. Pero the best thing to do, baguhin mo muna sarili mo. Be the change you want to be in this world. Again, kayong lahat ay blessing sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ay, bago lahat. Kaya nga pala ako nagdala nito. Puti na napatingin ako. Sige, mag-compress ka. Mag-compress ka. Dahil mahal mo ang dami. Yung maganda-gandang dami, 37,000 ang isa. Pangit na dami po yan. Eto, wala kayong dami. Basta walang butas, make up. Kita nyo, sabay tayo. Sige. Kita nyo na. Ito ay replacement. May butas eh. Pero walang butas to, maganda to. Kung walang butas, may butas eh. Kung walang butas to, tandaan nyo, mas maganda pa sa dami to, para totoong tao. Sa experience-wise, feeling ko totoong tao to. Feeling ko totoong tao. Ulitin natin, may butas din. Teka lang. Lagyan mo lang hangin. O, ikaw. Let's go. Ready, set, compress. Ano? Feeling ko totoong tao. Mas closer sa totoong tao to. Sa na-experience mo more than 200, mas totoong tao to. So, alam nyo, ang gandaan pa nito. Na-practice nyo na, higit sa lahat, exercise for tricep. Para kayo mga babae, pagka ginanon, hindi nagsasay. Diba? Para dito yan. So again, lahat kayo ay blessing sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ay, maraming salamat din, Sir Goryo. Goryo lang. Teka, hindi kasi, isa rin dun sa, kaya tayo nag-conduct ng ganitong seminar.
maganda rin, ma-identify natin. Kasi pagka nagkaroon